Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng ang nag-iisang tagapagmana. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark. Kabanata 2851. Dumagundong. Ang malaking gintong dragon ay nawala at bumalik sa Dragon Seal sa mga kamay ni Philip. Nalutas ang krisis. Sumulyap ang limang Marquis kay Philip at sinabing, may tungkulin tayong bantayan ang Stargate, kaya hindi na tayo magtatagal pa rito. Sana makita ka namin sa Stargate balang araw. Pagkatapos sabihin iyon, ang limang figure na ito ay bumangon sa hangin, naging limang strike ng bahaghari, at nawala sa isang iglap. Pagkaalis nila, pinandilatan ni Cooper si Philip. Ngumisi si Philip, tumalikod, at mahinang naglakad palayo. Deputy Consul Barry, iyon ba? Tumayo si Silva at ang iba pa at nagtanong. Malamig ang mukha ni Cooper, at ang kanyang malupit na aura ay bumalot sa Larsen Manor. Damn Philip Clark. Habang nasa kamay niya ang Dragon Seal, hindi siya mahawakan ni Cooper. Maghanap ng ilang eksperto para pumatay sa kanya. Malamig na sabi ni Cooper. Sabi ni Silva, pero si Deputy Consul Barry, kung may mangyari sa kanya, ituturo kanya. Dagdag pa, paano kung ituloy ito ng limang Marquises? Kapag nalaman ito ng pamilya Clark, hindi ba masyadong delikado? Malamig na ngumuso si Cooper at tumingin kay Philip habang papaalis. Naramdaman niya ang paligid at nalaman niyang umalis na ang limang Marquis. Mabilis na lumabas si Cooper at sumigaw ng galit. Philip, sa tingin mo makakaalis ka na? Isang galit na sigaw ang umalangaw-ngaw sa buong Larsen Manor. Sa isang iglap, lumitaw si Cooper sa labas ng pasukan ng Manor. Hindi siya isa na maglaro ng mga patakaran. Gayunpaman, nang lumitaw si Cooper sa pasukan ng Larsen Manor, siya ay natigilan. Sa kanyang harapan, ang mga itim na banner na may burden ng isang gintong isla ay nakatago sa kanyang paningin, at ang mga Dragon Knights na nakasuot ng mabigat na itim na baluti ay nakatayo sa magkabilang gilid na parang mga patayong poste. Ang kanilang mga pulang damit na may burden ng gintong dragon ay kumikislap sa hangin tulad ng isang matingkad na pulang bandila ng labanan, na nagdedeklara ng paglitaw nitong walang talo na battle cavalry na dumaan sa walang katapusang mga taon. 3,000 Dragon Knights. Sa harapan, 9 na tao ang nakatayo roon, lahat ay natatakpan ng itim na baluti na may maliit na gintong isla na nakatatak sa dibdib. Ang kanilang mga binti, braso, at baywang ay nakatali na puno ng nakakatakot na mga sandata sa labanan. Ito ay isang kombinasyon ng mga sinaunang at futuristic na mandirigma. Ang 9 na tao ay ganap na nakabaluti na may buong kagamitang pangproteksyon, at maging ang kanilang mga helmet ay gawa sa espesyal na hindi masisirang metal. Ang 9 na taong ito ay nakasuot ng pulang damit na nakatatak ng gintong dragon. Ang 9 na tagapagtanggol ng dragon. Sa sandaling ito, nakatayo si Philip sa harap ng 9 Dragon Protectors, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalaki. Paprotektahan ng Dragon Seal ang dragon. Napatulala si Cooper sa tanawing ito. Ito ay ang 3,000 Dragon Knights. Ang gayong nakakatakot na kabalyero ay nakatayo sa labas ng Larsen Manor sa sandaling ito. Paano sila nakarating dito? Puno ng tanong si Cooper. Mariin na tinitigan ni Philip si Cooper na humabol sa kanya at malamig na sinabi, Deputy Consul Barry, tila wala kang pakialam sa limang Marquis. Nagpanik si Cooper. Gayunpaman, hindi siya natakot. Siya ay isang kalahating hakbang sa kabilang pampang. Bakit niya matatakot ang Dragon Knights? Philip, sa tingin mo ba wala akong lakas ng loob na gawin sa iyo ang Dragon Knights sa paligid? Makapangyarihan ang limang Marquises, ngunit umalis na sila, naiwan ka at ang Dragon Knights. Anong magagawa mo? Napamura si Cooper. Gayunpaman, ang walang pakialam ng ngiti ni Philip ay nagdulot ng bakas ng takot sa kanyang puso. Boom! Biglang nahulog mula sa langit ang limang Maringal na figure. Yung limang Marquis na umalis kanina. Mabuti para sa iyo, Cooper Barry. How dare mo kaming lokohin? Kabanata 2852. Bumalik ang limang Marquises. Namilog ang talukap ni Cooper. Sa sandaling ito, ang limang Marquises ay puno ng galit, at ang kanilang mga aura ay ganap na durog. Dahil dito, si Cooper, isang kalahating hakbang patungo sa kabilang baybayin, ay tila napakamapagpakumbaba at mahina. 5 Marquises na kalahating hakbang patungo sa kabilang baybayin ay nagsanib puwersa upang magpalabas ng presyon ng hindi bababa sa isang powerhouse sa kaharian ng kabilang baybayin, na tumawid sa Cooper. Basag. Nabasag ang espasyo, hindi makayanan ni Cooper ang pressure na ito. Nanghina ang kanyang mga tuhod, at lumuhad siya sa sahig sa isang malakas na putok. Nabasag ang sahig sa isang iglap. Ito ba ang lakas ng 5 half-step powerhouses? Sa harap nila, walang naisip na pagtutol si Cooper. Cooper Barry, how dare you ignore our order?
Akala mo ba nagbibiro ako sa'yo? Marky Locke, na may isang angular na mukha, through isang fit. Ang boses niya ay parang dumadagandong na kulog. Naririnig ng lahat ng ordinaryong tao sa Fernvale ang dumadagandong na kulog sa kalangitan. Sa ilalim ng presyon mula sa 5.5 hakbang na powerhouse ng kabilang baybayin, lumuhod si Cooper sa sahig. Tumutulo ang dugo sa gilid ng bibig niya. Sabi niya, 5 Marquises, na misunderstood mo. Pinapadala ko lang si Young Patriarch Clark. Sa sandaling ito, alam ni Cooper na kung hindi niya aaminin ang kanyang pagkakamali, malamang dito siya mamatay. Ayaw niyang maging kalahating hakbang sa kabilang pampang sa loob lamang ng ilang araw. Iyon ay magiging masyadong trahedya. Isang malamig na ungol ang narinig. Ang pandak at matabang Marquis na si Brett Fulmore ay malamig na huminga at sumigaw, paalisin mo siya. Ito ba ang paraan upang gawin ito? Deputy Consul Barry, huwag mong isipin na walang magagawa sa iyo basta-basta, dahil kalahating hakbang na ang narating mo sa kabilang baybayin. Kung hindi dahil sa kontribusyon ng Nonagon sa bansa, maaari kong tanggalin ang posisyon ng isang Deputy Consul na katulad mo anumang oras. Yun, galit na sigaw na nagpanginag kay Cooper sa takot. Hindi siya nag-alinlangan sa sinabi ng kabilang partido. Iyon ay dahil si Marquis Brett Fulmore ang biyenan ng kasalukuyang Imperial Preceptor. Isang royalty. Lumuhad si Cooper sa sahig at sinabi sa mahinang boses, Marquis Fulmore, pagkakamali ko. Humihingi ako ng tawad sa iyo. Malamig na ngumuso si Brett, matigas ang mga mata. Wala siyang balak na kumalma. 5 enerhiya pressures at ang kapangyarihan ng mga patakaran ibinuhos sa Cooper. Sa sandaling ito, naramdaman ni Cooper na parang 5 bundok ang bumibigat sa kanya, na dinudurog siya. Ang presyon ng enerhiya at ang kapangyarihan ng mga patakaran ay tumapon mula sa kanya habang sinubukan niyang labanan ang presyon ng 5 Marquises. Gayunpaman, ito ay walang pakinabang. Nilinggan ni Marquis Fulmore si Philip at nag-aalalang nagtanong, ayos ka lang ba? Ngumiti si Philip, umiling, at sinabing, salamat, Marquis Fulmore, ayos lang ako. Tumango si Brett bago siya tumingin kay Cooper at tumahol, alam mo ba ang iyong pagkakamali? Masiglang tumango si Cooper at sinabing, oo, gusto ko. Patawarin mo ako. Napatingin si Brett sa ibang Marquises. Sabi ni Hylock, hindi na kailangang makipaglaban sa Nonagon sa puntong ito. Iwanan na natin ito. With that said, binawi ng 5 ang kanilang aura. Kabanata 2853. Biglang tinamad si Cooper at napaluhod sa lupa sa pagod. Ang kanyang mga kamay sa sahig ay umaalalay sa kanyang sarili, at ang kanyang ulo ay nakababa. Walang nakakita sa galit sa mga mata ni Cooper. Tumutulo ang dugo mula sa kanyang ilong at bibig. Napangiti si Cooper, tumangala sa 5 Marquis, at sinabing, salamat sa inyong kabutihang loob. Walang pakialam sina Brett at High kay Cooper at sinabing, Deputy Consul Barry, alagaan mong mabuti ang Supernatural Disciple Community. Gawin mo ang iyong tungkulin at responsibilidad bilang Deputy Consul. Ang pamilyang Barry ay hindi pa umabot sa antas kung saan maaari kang makapagsalita, at hinding-hindi ito aabot sa antas na iyon. Kalimutan ang iyong ligaw na ambisyon. Kung hindi, ang pamilya Barry ay titigil sa pag-iral sa mundong ito. Oo, tatandaan ko ang payo mo. Patuloy na inamin ni Cooper ang kanyang pagkakamali. Pagkatapos, umalis ang 5 kasama si Philip. Ang 3,000 Dragon Knights ay umalis din sa Larsen Manor na may engranding karangyan. Pagkaalis ng lahat, tumayo si Cooper mula sa lupa. Pinunasan niya ang dugo sa gilid ng bibig niya, puno ng galit ang mga mata niya. Bang! Sa isang suntok, binasag niya ang eskultura sa harap ng pinto at umungal. Maaga o huli, gusto kong lahat kayo ay magpasakop sa aking paanan. Sa sandaling ito, biglang lumitaw ang isang lalaking nakasuot ng itim na damit sa pintuan ng Larsen Manor. Sa ilalim ng malawak na itim na damit ay isang pares ng mga pulang mata at isang makisig na mukha. Gayunpaman, ang mukha na ito ay mabilis na naging mekanikal na mukha bago muling binalik sa gwapong mukha. Sinabi niya kay Cooper sa paos na boses, Deputy Consul Barry, huwag kang magalit. Kailangan mo ba ng tulong ko? Malamig na tumingin sa gilid si Cooper sa figure na biglang sumulpot. Hindi niya maramdaman ang aura ng kabilang partido. Naka-half step din ba siya papunta sa kabilang pampang? Bukod dito, ang hitsura ng kabilang partido ay mukhang hindi pamilyar. Sino ka? Malamig na tanong ni Cooper. Ngumiti ang kabilang partido at sinabi sa boses na pamilyar kay Cooper, Deputy Consul Barry, hindi mo ba ako nakikilala? Natigilan si Cooper sa hindi makapaniwalang parang tinamaan ng kidlat. Pinalaki niya ang kabilang partido, ang kanyang mga mata ay mukhang seryoso at nakakatakot. Mataimtim niyang sinabi, Fitzgerald Hale, ikaw pala. Buhay ka pa. Ang lalaking nakaitim na roba ay tumawa sa mekanikal na boses at sinabi, Deputy Consul Barry, huwag kang mag-ingat sa akin.
Nandito ako para makipagtulungan sa iyo. Nang marinig iyon, kinabahan at nag-alala si Cooper. Sabi niya, I'm sorry. Wala naman siguro kaming kinalaman sa isa't isa. Sa kabaligtaran, huhulihin kita sa ngalan ng Nonagon. Nang marinig ito, ang lalaking nakaitim na robo ay nagunat ng isang pares ng itim na mekanikal na braso at sinabing, dahil sinabi mo iyon, wala nang ibang paraan. Noong una, gusto kong sabihin sa iyo na mayroon akong paraan para harapin ang pamilyang Clark. Pagkasabi noon ay tumalikod na ang lalaking nakaitim na roba. Kumunat ang noo ni Cooper habang tumatakbo ang isip. Bigla siyang sumigaw, anong uri ng pagtutulungan ito? Sa ilalim ng itim na roba, ang gwapong mukha ay naging mekanikal na mukha at ipinakita ang isang pag-uyam. Lumingon siya at sinabing, tutulungan mo akong kunin ang isang bagay mula sa Stargate ng Cockley Mountain at tutulungan kitang makitungo sa pamilya Clark. Napakunot noo si Cooper nang maisip niya ang bagay na gusto ng kabilang partido. Ito ay isang bagay mula sa kabilang pampang, isang malakas na sandata. Sa panahon ng labanan sa harap ng Stargate noon, ang sandata na ito ay pumatay ng maraming mga dalubhasa ng tao. Maging si Roger Clark ay nasugatan dahil dito. Isa itong sandata na hindi dapat mahulog sa mga kamay ng kabilang baybayin. Hindi kita matutulungan dito. Dapat alam mo na hindi ako makakapasok dahil sa restriction doon. Malamig na sabi ni Cooper. Ngumiti ang robot sa ilalim ng itim na robo at sinabing, huwag kang mag-alala. Inihanda ko na ang lahat para sa iyo. Kabanata 2854. Bumalik sa tabi ni Philip. Bumalik siya sa hotel sa ilalim ng escort ng 5 marquises na may lakas ng kalahating hakbang patungo sa kabilang baybayin. Si Fennel, Cynthia, at ang iba pa ay puno ng kagalakan sa pagbabalik ni Philip. Gayunpaman, nakita rin nila na si Philip ay nasugatan, ngunit ang kanyang mga sugat ay hindi malubha. Umalis ang 5 marquis matapos ibalik si Philip sa hotel. Hindi sila nakita ni Fennel at ng iba pa. Tulad ng para sa Dragon Knights, sila ay nakaistasyon sa mga kalye sa paligid ng hotel sa sandaling ito. Ang buong 5 milyang radius ay napuno ng mga itim na banner ng Dragon Knights. Nakakamangha ang tanawin. Ang mas nakakatakot, ang mga damit at kasuotan ng Dragon Knights ay sapat na upang mabigla ang mundo. Ang mga mandirigma ay isang kombinasyon ng mga sinaunang at futuristic na mandirigma. Katulad ng mga mandirigma sa mga futuristic na pelikulang iyon. Umupo si Philip sa sofa kasama sina Fennel at Cynthia sa tapat na kinakabahan. Philip, okay ka lang? Nag-aalalang tanong ni Cynthia. Umiling si Philip, umubo, at sinabing, ayos lang ako. Kailangan ko lang ng pahinga. Nang makita ang hitsura ni Philip, nagtanong si Fennel, paano ka nakabalik? May ginawa ba si Cooper sa'yo? Ngumiti si Philip, kinuha ang Dragon Seal sa kanyang bulsa, at sinabing, meron ako nito. Nang makita ang Dragon Seal, naramdaman ni Fennel na para siyang tinamaan ng kidlat. Nanlaki ang mga mata niya sa gulat at sinabing, ang Dragon Seal. Tumango si Philip at sinabing, ito ang trump card ko. Noon, inilagay ito ni Win sa isang sobra at ibinigay sa akin. Lagi ko itong dala. Hindi ko inaasahan na gagamitin ko ito dito. Bumantong hininga si Fennel at sinabing, seryoso, bakit hindi mo sinabi kanina? Sa bagay na ito, hindi mangangaha si Cooper na gumawa ng anuman sa iyo. Napabuntong hininga si Philip at sinabing, ayoko ring gamitin. Ito na ang huling paraan ko. Tumango si Fennel at nagtanong, paano mo planong i-coordinate ang Dragon Knights? Bakit sila biglang nandito? Kumunot ang noo ni Philip, umiling, at sinabing, hindi ko rin alam. Dahil ba sa Dragon Seal? Sabay tingin ni Philip, Fennel, at ng iba pa sa token na nasa kamay niya. Ang token ba ay nagtataglay ng mga panuntunan sa oras at espasyo? Maaari ba nitong i-deploy ang Dragon Knights mula sa kahit saan? Anong sabi ni Cooper? Tapos na ba talaga ang usaping ito? Nag-aalalang tanong ni Fennel. Kumunot ang noo ni Philip at sinabing, sa palagay ko ay wala siyang gagawin pansamantala. Hindi ko inaasahan na ang Dragon Seal na ito ay makakatawag ng 5 pinakamataas na powerhouse sa kalahating hakbang patungo sa kabilang baybayin. Dapat matakot si Cooper ngayon. Anong sabi mo? 5 supreme powerhouses isang kalahating hakbang patungo sa kabilang baybayin. Natulala si Fennel. Tumango si Philip at sinabing, dapat silang mga tagasunod ng tatay ko noon pa man. Dapat ay babalik na sila sa Cockley Mountain para bantayan ang Stargate ngayon. Seryosong sinabi ni Fennel, alam ko kung aling 5 ang tinutukoy mo. Lumingon si Philip kay Fennel at nagtanong, kayo ba? Tumango si Fennel at sinabing, oo, maaari lang itong 5 marquis na nagbabantay sa Stargate. Noong nagkaroon ako ng pagsasanay sa Cockley Mountain noon, maswerte akong nakilala ko sila. Kabanata 2855. Ang 5 marquises ay bahagi din ng pagsasanay.
Ang sino mang maaaring makipaglaban sa kanila sa parehong antas at manatiling hindi matatalo ay makakakuha ng kanilang pag-aproba at makakatanggap ng pagkakataong subukan para sa kaharian ng kaharian. Nang marinig ito, tuwang-tuwang nagtanong si Philip, sinasabi mo bang binabantayan nila ang pinagmulan ng paghahari? Tumango si Fennel at sinabing, tama. Ang Stargate area na kanilang binabantayan ay ang lugar kung saan nagmula ang pinagmulan ng pagiging hari. Maaari lamang makapasok ang isa sa lugar pagkatapos talunin sila at kilalanin ang pinagmulan ng paghahari. Ang Stargate ng Cockley Mountain ay nahahati sa 7 sektor na may tumataas na antas ng lakas. Ang gitnang lugar ng Stargate ay kabilang sa teritoryo ng paghahari. Tanging ang mga nakatalo sa 5 marquises ang maaaring makakuha ng pagkilala sa pinagmulan ng pagkahari at makakuha ng 1 o 2 pinagmumulan ng pagkahari na angkop para sa kanila. Ilang tao ang maaaring makakuha ng 3 pinagmumulan ng paghahari. Nang marinig ito, naunawaan ni Philip. Ang pinagmulan ng paghahari ay hiwalay sa 7 zona. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, sinabi ni Philip, ang mga bagay dito ay halos maayos na. Walang gagawin si Cooper sa amin pansamantala. Sa palagay ko ang pamilya Larsen ay magtatagal din. Tumango si Fennel at sinabing, tama. Dahil kumilos na ang 5 marquis, makatitiyak ka at matapang na maglakad-lakad dito. Nilaibot ni Philip ang mata kay Fennel bago niya sinabi kay Cynthia, I need you to go back and take care of Lolo for me. May mga susunod pa akong gagawin. Nag-aatubili na tumingin si Cynthia kay Philip at sinabing, kailan mo balak umalis? Napabuntong hininga si Philip at sinabing, malamang sa makalawa. Gusto kong bisitahin si Lolo bukas. Panipi. Nang may luha sa kanyang mga mata, humikbi si Cynthia at sinabing, okay. Kinabukasan. Nang magising si Philip, nalaman niyang wala na ang Dragon Knights. Hindi siya nabalisa at bumalik sa pamilya Larsen kasama si Cynthia. Nang lumitaw si Philip sa pamilya Larsen sa pagkakataong ito, si Silva at ang iba pa ay hindi nang ahas na pigilan siya. Ang pagdating ng 5 marquises kahapon ay talagang nakakatakot sa lahat sa pamilya Larsen. Pagdating niya sa bakuran ng kanyang lolo, tiningnan niya ang mga bantay ng pamilya Larsen sa malapit bago siya pumasok. Nakaupo pa rin ang Grandmaster sa reclining chair sa bakuran, umiinom ng tsaa. Hidlip na sana siya. Nang marinig ang paggalaw, iminulat ng Grandmaster ang kanyang mga mata, tumingin kay Philip na naglalakad papasok, at masayang sinabi, Hoy, Little Phil, nandito ka. Halika, maupo ka. Parang may naalala ang Grandmaster. Umupo si Philip na may ngiti sa kanyang mukha at sinabing, Lolo. Ngumiti ang Grandmaster at sinabing, kanina pa kita hinihintay. Habang sinasabi iyon, ang matanda ay naglabas ng isang maliit na dark purple na kahoy na kahon mula sa ilalim ng stone table. Ang tuktok ng kakaibang kahon ay inukitan ng mga magagandang tanawin, dragon, at phoenix. Mahiwagang sinabi ng matanda, ito ay regalo para sa iyo. Huwag ipaalam sa mga tagalabas ang tungkol dito. Kinuha ni Philip ang kahon at tiningnan ito. Komandat ang matanda at sinenyasan siyang buksan ito. Binuksan ni Philip ang kahon at agad na naakit sa nilalaman. Ito ay isang bilog na itim na bato. Mayroong maraming mga pinong linya sa bato tulad ng mga uka at linya na inukit sa pamamagitan ng ilang puwersa. Isang larawan ang inukit sa likod ng bato. Isang tao ang nakatingala sa ilang kahangahangang gusali sa kalangitan. Ang mga gusali ay hindi sinaunang ngunit modernong mga gusali. Ang mga ito ay mas engrandi at mas high-tech kaysa sa mga modernong gusali. Lolo, ano ito? Naguguluhan si Philip. Ngumiti ang Grandmaster at sinabi, isang starstone mula sa Stargate ng Cockley Mountain. Gagamitin mo mamaya. Starstone. Isang produkto mula sa Stargate ng Cockley Mountain. O isang bagay mula sa loob ng Stargate. Sandaling natigilan si Philip. Lolo, paano ko ito gagamitin? Tanong ni Philip. Biglang nagdilim ang mga mata ng matanda sa sinabi nito, ang bagay na ito ay may kaugnayan sa lihim ng iyong ina noon. Hiniling niya sa akin na ibigay ito sa iyo. Kung ano yun, hindi ko rin alam. Kabanata 2856. Ipinaubaya sa kanya ng kanyang ina. May kaugnayan ito sa lihim na vault ng pamilya Larsen. Naguguluhan si Philip habang nakatitig sa Starstone sa kanyang kamay at nahulog sa malalim na pagmumuni. Ano ang ginamit ng Starstone? May pagkakaiba ba ito sa ebony na bato na ginamit upang makagawa ng asensya ng buhay? Lolo, may pagkakaiba ba ang Starstone na ito at ang ebony na bato? Tanong ni Philip. Naisip ito ng Grandmaster at sinabing, Ebony Stone. Hindi ito may kukumpara sa Starstone. Ang Ebony Stone ay isang espesyal na produkto lamang ng Cockley Mountain, isang mineral na nagmetamorphose dahil sa impluensya ng Stargate. Sa katunayan, ang produktong ito ay matatagpuan din sa iba pang 2 Stargate.
Gayunpaman, wala silang teknolohiya sa pagmimina, kaya ang ebony na bato ay maaari lamang ibigay ng ating bansa. Ngunit hindi natin maaring ilabas na maaaring mayroon na sila ng teknolohiya ngayon. Sa puntong ito, tila may naalala ang Grandmaster. Tumayo siya mula sa nakahigang upuan, tinapik si Philip, at sinabi, "Maupo ka rito at hintayin mo ako." Sa sinabi nito, naglakad ang Grandmaster sa likod bahay. Nakaupo si Philip sa bakuran habang nasa kamay ang kasing laki ng palma. Hinawakan niya ito sa itaas ng ulo niya at pinagmasdan ito habang nakaharap sa araw. Sa ilalim ng araw, ang starstone na ito ay medyo transparent, at ang ilang mga bagay ay malabong makitang gumagala sa bato. Ano ba? Nagulat si Philip. Tiningnan niya ito ng mabuti, at kasabay nito, pinaandar ang kanyang rule of insight. Gayunpaman, isang malakas na puwersa ang nagsara sa tuntunin ng pananaw ni Philip. Parang may kakaibang kapangyarihan sa starstone na ito ang humaharang sa pagsisiyasat ni Philip. Bukod dito, naramdaman ni Philip ang biglaang pagsabog ng sakit sa kanyang utak. Sa sandaling ito, lumabas ang Grandmaster sa likod bahay. Nang makita ang kalagayan ni Philip, ngumiti siya at sinabing, "Nakalimutan kong sabihin sa iyo na kung wala kang tiyak na antas ng lakas, huwag mong silipin ang istruktura at material sa loob ng Starstone. Magiging backfire ito sa iyo." Napabuntong hininga si Philip at tumingin sa malaking kahon na dala ng Grandmaster. "Ano iyon?" tanong ni Philip. Matagal na hinalungkat ng Grandmaster ang malaking kahon, isa-isa niyang inilabas ang mga bagay, at sa wakas ay nakita niya ang kanyang hinahanap. Masayang sinabi niya, "Nahanap ko na." Habang sinasabi iyon, may inilabas ang Grandmaster sa isang bag na tela. Binuksan niya ang cloth bag at may libro sa loob. May mga sinaunang karakter din sa pabalat na hindi makilala ni Philip. Binuksan ng Grandmaster ang libro, kumuha ng isang liham sa pagitan ng mga pahina, at sinabing, "Itago mo ito ng maayos. Kung magkakaroon ka ng anumang problema sa Mystic City, tandaan na ibigay ang liham na ito sa isang lalaking nagngangalang Cody Crane. Tutulungan ka niya." Cody Crane. Kumunat ang noo ni Philip at kinuha ang sulat mula sa Grandmaster. May selyo sa sobra na buo pa rin. "Lolo, sino si Cody Crane? Mayroon ba siyang mataas na katayuan na may karapatang magsalita sa Mystic City?" tanong ni Philip. Kabanata 2857. Humiga ang Grandmaster sa reclining chair at nakangiting sinabing, siya ay isa lamang buhong na individual na hinahabol ng lahat sa Mystic City. Isang taong hinahangad ng lahat sa Mystic City. Bakit kailangan ni Philip ang tulong niya, kung gayon? Gayunpaman, dahil sinabi iyon ni Lolo, tinanggap ito ni Philip. Pagkaraan ng ilang saglit na pag-uusap, tila napagod ang Grandmaster, kaya't naghanda na si Philip para umalis. Bago siya umalis, tumayo si Philip sa pintuan at tumingin sa natutulog na matanda, na hindi komportable. Hindi niya alam kung gaano katagal bago niya muling makikita ang kanyang lolo. Sa pag-iisip na iyon, lumuhad si Philip sa pintuan at yumuko ng 3 beses sa Grandmaster bago siya tumayo at umalis. Pagkaalis ni Philip, biglang nagising ang matandang nakahiga sa reclining chair at sumigaw, "Isang bundok at dagat na puno ng mga bangkay. My little Phil." Pagkatapos noon, na punong-puno ng kalungkutan ang mukha, napatitig siya sa pinto at bumulong, "My little Phil, kailan ka babalik at makikita mo ako? Wala na akong masyadong oras." Iniwan ni Philip ang pamilya Larsen at bumalik sa hotel. Si Cynthia ay mukhang nanlumo sa sandaling ito at hindi mapasaya kahit na sa paningin ni Philip. Iyon ay dahil alam niyang aalis si Philip bukas. Napangiti si Philip at nagtanong, "Ano na? Mukhang mababa ang loob mo." Pilit na ngumiti si Cynthia at sinabing, "Wala lang. Ayoko lang umalis ka." Mas naging matapang si Cynthia. Nagulat si Philip, napakamot ng ulo, at sinabing, "Babalik ako." Pagkasabi noon, tumingin siya kay Fennel na kakapasok lang at nagtanong, "Kumusta ang paghahanda?" Sagot ni Fennel, "Malapit nang matapos. Maaari tayong pumunta sa Mystic City sa Hilagang Kanluran bukas." Tumango si Philip at pumunta sa recovery room ni Reed. Nang makitang nagtatrabaho si Reed na nakasuot ng panlaban, ngumiti siya at sinabing, "Guro, abala ka ba?" Itinaas ni Reed ang kanyang ulo, nagbigay ng ilang tagubilin sa gwardya na nasa harapan niya, at sinabing, "Bakit ka nandito?" Ngumiti si Philip at sinabing, "Narito ako para makita ka." Umubo si Reed at sinabing, "Handa ka na bang umalis?" Tumango si Philip at sinabing, "Aalis tayo bukas." Tumango si Reed at sinabing, "Okay, ang Mystic City sa Hilagang Kanluran ay hindi isang simpleng lugar. Mag-ingat sa lahat ng iyong gagawin, huwag kumilos ng pabigla-bigla, at huwag madaling makialam sa iba. Kahit ang Imperial Preceptor ay kailangang bantayan ang bawat galaw niya doon." Si Philip ay mukhang solemn na at nagtanong, "Anong uri ng lugar itong Mystic City? Maging ang Imperial Preceptor ay kailangang maging maingat." Bumantong hininga si Reed,
humitit ng sigarilyo na medyo nakakasakal, at sinabing, alam mo ba ang alamat ng Hunger Pass? Nagulat si Philip, ngunit tumango ang sinabi niya, oo, may isang pantas daw na lumabas sa Hunger Pass at nagdulot ng purple na ambon na kumalat sa 3,000 milya. Ano ang koneksyon ng alamat na ito sa Mystic City? Sagot ni Reed, hindi lang iyon alamat. Ang pantas ay nakatanggap ng pagpapatunay. Minsan na niyang iniwan ang kanyang selyo at sikat na mga salita sa Stargate ng Cockley Mountain. Ano? Nagulat si Philip. Ang pantas na iyon ay talagang nag-iwan ng kanyang marka at mga salita sa Stargate ng Cockley Mountain. Paano ito naging posible? Binaligtad lamang nito ang pananaw sa mundo ni Philip. Gayunpaman, sa pag-iisip sa kasalukuyang sitwasyon, tila posible ang lahat. Tumango si Reed at sinabing, ayon sa iba't ibang investigasyon at natuklasan, pati na rin sa haka-haka ng iyong ama, nang umalis ang pantas sa Hunger Pass at tumungo sa kanluran noon, malamang na narating niya ang pseudo-realm ng kabilang baybayin. Kung tungkol sa pagdating niya sa Cockley Mountain at pagkatapos makita ang Stargate, walang nakakaalam kung anong kaharian ang narating niya o kung ano ang nangyari. Nang marinig ito, naramdaman ni Philip ang pagiging totoo. Ang sinaunang pantas ay isang makapangyarihang presensya. So ano ang koneksyon ng Hunger Pass at Mystic City? Tanong ni Philip. Sinabi ni Reed, ang Northwest Mystic City ay isang alias para sa Hunger Pass. Ano? Natigilan si Philip. Ang Northwest Mystic City na ito ay talagang Hunger Pass ng nakaraan. Ngunit ang Hunger Pass ay ipinapakita sa mapa habang ang Mystic City ay hindi, sabi ni Philip. Tumango si Reed at sinabing, tama. Ang Mystic City ay hindi ipinapakita sa mapa dahil ang Hunger Pass na ipinapakita sa mapa ay ang mini Hunger Pass, habang ang totoong Hunger Pass ay Mystic City sa Hilagang Kanluran. Kabanata 2858. Mini Hunger Pass. Nagulat si Philip. Hindi niya inaasahan na nahahati sa malaki at maliit ang Hunger Pass. Teacher, ano ba talaga itong Hunger Pass? Tanong ni Philip. Napabuntong hininga si Reed nang maalala ang alamat at sinabing, ito ay sabi-sabi lamang. Noon, ang Stargate ay nabuksan minsan, at ang mga nilalang mula sa kabilang baybayin ay sumalakay sa mundong ito sa malaking sukat. Ang Hunger Pass ay ang huling linya ng depensa para sa sangkatauhan upang labanan ang mga nilalang sa kabilang baybayin. Kung wala ang Hunger Pass, matagal nang nawasak ang sibilisasyon ng mundong ito. Nang marinig ito, mukhang nagulat si Philip. Ang mga nilalang sa kabilang baybayin ay sumalakay sa mundong ito sa pamamagitan ng Stargate at nagsagawa ng massacre. Bigla niyang naisip ang grupo ng mga nilalang na nakapaloob sa ilalim ng sagradong lungsod ng Mount Olympus sa kanluran. Iyon ba ang mga iyon? Ang pantas ba ang hamarang sa mga nilalang na iyon sa kabilang panig? Tanong ni Philip. Sagot ni Reed, hindi siya nag-iisa. May mga pantas sa bawat panahon na ibibigay ang kanilang lahat para sa panahon na kanilang ginagalawan. Lumabas sila ng Hunger Pass upang sugpuin ang mga nilalang sa kabilang panig, at tanggapin ang lahat para sa sangkatauhan at sa sibilisasyon ng mundo. Kung tungkol sa kinalabasan ng mga sinaunang pantas, maaari lamang tayong mag-isip-isip sa pamamagitan ng kasaysayan. Malamang na ang aming espekulasyon ay sumasaklaw lamang sa ikasampu ng kung ano talaga ang nangyari. Nang marinig ito, naging seryoso ang ekspresyon ni Philip. Kung totoo ang sinabi ni Reed, maaaring sakupin muli ng mga nilalang na iyon mula sa kabilang pampang ang mundong ito. Ito ba ang larong chess na binalak ng kanyang ama? Ito ba ang ginawa ng kanyang ama? Nais ba niyang sundan ang yapak ng mga sinaunang pantas? Nang makita ang mataimtim na ekspresyon ni Philip, tinapik siya ni Reed sa balikat at nakangiting sinabi, huwag kang masyadong mag-alala. Masyado pang maaga. Ang iyong ama at ang mga taong iyon ay maaari pa ring protektahan ang sibilisasyon ng mundong ito sa ngayon. Gayunpaman, pagkatapos ng 10 taon, ang kinabukasan ng mundo ay nakasalalay sa iyo. Kaya, kailangan mong lumaki sa lalong madaling panahon at maabot ang isang tiyak na antas sa lalong madaling panahon. Saka ka lang matututo ng higit pa. Gayunpaman, nais kong ipaalala sa iyo na ang pasanin sa iyong mga balikat sa hinaharap ay tiyak na hindi katulad ng ngayon. Sa oras na iyon, maaaring kailanganin mong dalhin ang sibilisasyon ng buong mundo at ang kapalaran ng sangkatauhan. Naiintindihan mo ba? Si Philip ay tumingin kay Reed na nalilito. Bakit siya ang taong iyon? Hindi niya moari kung paano siya naging bahagi ng larong chess. Inaasahan ng lahat na siya ay lumaki at umabot sa taas ng kanyang ama, ngunit walang nagtanong sa kanya kung payag siya. Ang kapalaran ng sangkatauhan at ang sibilisasyon ng mundo ay isang malaking responsibilidad. Ang pasanin ay dama po sa kanya ng ganoon. Dahil hindi niya ito maisip, hindi na ito iniisip ni Philip. Sa halip ay tinanong niya, Guro, kilala mo ba si Cody Crane? Cody Crane. Natigilan si Reed bago niya sinabing kinakabahan, paano mo siya kilala? Sabi ni Philip, sinabi sa akin ng lolo ko.
Binigyan niya ako ng isang liham at sinabing maaari kong hanapin ang taong ito kung magkaroon ako ng anumang problema sa Mystic City. Napakalakas ba ng taong ito? Kabanata 2859. Kumunot ang noo ni Reed at tumango. Well, si Cody Crane ay dating isang sikat na karakter na may katanyagan na hindi bababa sa 5 marquis. Minsan ay nagkaroon siya ng reputasyon na ang mundo ay manginginig sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang mundo ay manginig sa ilalim ng kanyang mga paa. Kumunot ang noo ni Philip. Umiling si Reed at sinabing, kalimutan mo na ito, mas mabuti kung hindi ka makisali sa taong ito. Gayunpaman, dahil sinabi ito ng iyong lolo, maaari mo siyang hanapin kung talagang magkakaroon ka ng anumang problema. Baka makakuha ka ng hindi inaasahang resulta. Okay. Tumango si Philip, sinulyapan ang sulat na nasa kamay niya, at sinabing, iiwan ko sa iyo ang Fernvale, kung gayon. Ngumiti si Reed at sinabi, nakatanggap lang ako ng utos mula sa Imperial Preceptor. Handa siyang gumawa ng hakbang laban sa Fernvale, kaya hindi kita tinutulungan kundi tinutupad lamang ang kanyang mga utos. Panipi. Gusto ng Imperial Preceptor na gumawa ng hakbang laban sa Fernvale. Tanong ni Philip. Sabi ni Reed, oo, nawala na siya ng pasensya sa sitwasyon dito sa Fernvale. Ubos na ang oras para sa mga manggugulo. Nang marinig iyon, napangiti si Philip. Pagkatapos, lumabas siya ng kwarto ni Reed at bumalik sa kwarto niya. Sa gabi, pagkatapos maligo si Philip, lumabas siya ng banyo na nakasuot ng damit habang nagpapatuyo ng kanyang buhok. Biglang may nakita siyang babae sa kwarto niya. Isang maselang babae, Cynthia Larsen. Nakasuot siya ng black lace nightgown at nakaupo sa tabi ng kama. Tumingin siya kay Philip na may mapang-akit na mga mata. Bakit ka nandito? Medyo awkward si Philip. Hindi tama ang atmosphere na ito. Ang emosyonal na mga mata ni Cynthia ay nagpabagabag sa kanya. Tumayo si Cynthia, yamakap kay Philip, niyakap siya, at sinabing, samahan mo ako ngayong gabi. Ayokong makaligtaan ng kahit ano. Balisa si Philip. Sinubukan niyang itulak si Cynthia at sinabing, baliw ka ba? Isa kang Larsen. Hindi natin kaya. Niyakap ng mahigpit ni Cynthia si Philip at sinabing, no, I'm not. Sinabi sa akin ng aking ama na sinundo niya ako mula sa labas. Wala akong bloodline ng Larsen family. Pagkasabi noon ay tumangala si Cynthia kay Philip na may luha sa mga mata. Napatulala si Philip. Si Cynthia ay talagang sinundo ni Hogan mula sa labas. Pero imposible sa pagitan natin. Tinulak ni Philip si Cynthia palayo. Hindi niya kayang pabayaan si Win. Niyakap muli ni Cynthia si Philip ng mahigpit mula sa likod at sinabing, Philip, alam kong wala akong puwang sa puso mo, pero punong-puno ka ng puso ko. Minsan nasabi ko sa sarili ko na kalimutan ka, pero hindi ko magawa. Philip, please, samahan mo lang ako ngayong gabi. Pagkatapos ng gabing ito, siguradong kakalimutan na kita. Sa huli, umiiyak na si Cynthia. Walang magawa si Philip, tumalikod, hinawakan si Cynthia sa kanyang mga balikat, at seryosong sinabi, Cynthia, alam ko ang nararamdaman mo, ngunit walang lugar sa puso ko para sa iba. Tumingin si Cynthia sa seryosong mga mata ni Philip at tumawa. Napaatras siya ng 2 hakbang at sinabing, alam ko, at naiintindihan ko, pero hindi ako susuko. Philip, sagutin mo na lang ang tanong ko. Hindi mo ba talaga ako gusto? Hindi nakaimik si Philip. Tiningnan niya ang umiiyak na mukha ni Cynthia at sinabing, hindi, palagi kitang tinuturing na kaibigan. Natawa si Cynthia sa sarili, pinunasan ang mga luha sa gilid ng kanyang mga mata, huminga ng malalim, at sinabing, I see. Salamat sa pagsasabi mo sa akin ng totoo. Pagkasabi nun ay tumalikod na si Cynthia at tumakbo palabas ng kwarto. Tumingin si Philip sa kanyang likuran at walang magawang sinabi, sa totoo lang, higit pa sa isang kaibigan ka. Naka-cross arms na nakatayo si Fennel sa may pintuan. Nang makita ang eksenang ito, nagkibit-balikat siya at sinabing, ayaw mo ba siyang sundan? Pinandilatan siya ni Philip at sinabing, hindi ako ganoong klaseng tao. Walang magawang sinabi ni Fennel, mabait si Cynthia. Hindi sumagot si Philip sa halip ay nagtanong, paano ang bagay na ipinagagawa ko sa iyo? May hawak na dokumento si Fennel at sinabing, ipinadala lang ito ni Steven. Nakakita kami ng ilang impormasyon tungkol sa organisasyong kinabibilangan ni Hannah. Kabanata 2860. Agad namang tumango si Philip. Kinuha niya ang impormasyon mula kay Fennel at sinulyapan ito ng mabuti. Heavenly Court. Ang organisasyong ito ay tinawag na Heavenly Court. Ano ang isang dominanteng pangalan? Ito ay isang pangalan na lumitaw lamang sa sinaunang mitolohiya. Sa modernong lipunan, ang mga naglakas loob na gumamit ng gayong pangalan bilang pangalan ng isang organisasyon ay maaaring napaka-impluwensyal o makapangyarihan. Napakakahulugan ng katagang ito. Ito ba ang pangalan nila? Nakasimangot na tanong ni Philip na hindi pa rin makapaniwala.
Ang logo ng organisasyong ito ay ang malaperlas na pintuan ng langit, na mukhang napakalaki, malalim, at engrandi. Nagkibit-balikat si Fennel at sinabing, oo, si Steven ang nagpadala nito. To be honest, nabigla din ako nung nalaman ko. Ang mga maaaring gumamit ng pangalang ito ay tiyak na hindi ordinaryong tao. Napakalungkot ni Philip habang maingat na tinitingnan ang ilang impormasyon tungkol sa tinatawag na Heavenly Court na ito. Ang impormasyong ipinadala ni Steven ay hindi gaanong, karamihan sa mga ito ay mababaw na katalinuhan at mga pahiwatig. Nagkaroon din ng kaunting introduction tungkol sa personnel at organizational structure sa loob ng Heavenly Court. Sa madaling salita, ang Heavenly Court ay nahahati sa 3 paksayon. Isang paksayon ay napaka-radical at ambisyoso. Nais nilang kontrolin ang mga mapagkukunan at kapangyarihan sa pananalapi ng mundo, pati na rin ang sandatahang lakas. Ang isang paksayon ay konserbatibo na may napakakaunting impormasyon tungkol sa kanila. Nabatid lamang na sila ay gumagawa ng isang bagay na makabuluhan sa sangkatauhan at sibilisasyon, ngunit kakaunti ang mga tao sa pangkat na ito. Mayroon silang mas mababang mga karapatan na magsalita at hindi kasing lakas ng radikal na paksayon. Ang huling paksayon ay neutral, na nag-hover sa pagitan ng radikal at konserbatibo. Sila ang karaniwang tagapamayapa. Gayunpaman, ang neutral na paksayon ay hindi maaaring maliitin, dahil sila ang may pinakamalaking kapangyarihan at karapatang magsalita sa Heavenly Court. Siyempre, ang paksayon na nagpoprotekta kay Hannah ay ang pangkat ng konserbatibo. Ito ay halos kapareho sa 3 paksayon ng pamilya Lovelace. May mga nakatagong sikreto kaya sa pagitan ng pamilya Lovelace at ng Heavenly Court. Ang mas maraming natuklasan ni Philip, mas namangha siya. Ang Heavenly Court na ito ay naipasa sa loob ng libu-libong taon. Ito ay umiral mula pa noong panahon ng unang emperador. Sa nakalipas na mga taon, tinamasan nito ang pinakakaluwalhatian ng ang kanyang ina ang namuno. Ang kanyang ina ang unang empress sa kasaysayan ng langit na hukuman. Ang pinakamataas na autoridad ng Heavenly Court ay tinawag na Heavenly Emperor o Heavenly Empress. Ito ang pinakadakilang karangalan. Ganoon ba talaga kagaling ang kanyang ina? Kahit na ang organisasyong kinabibilangan ni Margot Pearson ay isa lamang maliit na organisasyon na lumawak sa loob mula sa Heavenly Court. Ito ay isang organisasyon na itinatag ng kanyang ina. Sa pagtingin sa impormasyong nasa kamay, naramdaman ni Philip na ang kanyang kapasidad sa utak ay umabot na sa limitasyon nito. Ito ay masyadong kakaiba at surreal. Heavenly Court, Heavenly Emperor, 3 paksayon, ang kanyang ina, ang Lovelace family. Ano ang koneksyon ng lahat ng ito? Ano ang nangyari sa Heavenly Court noon? Kabanata 2861. Batay sa impormasyon, biglang nawala sa Heavenly Court ang kanyang ina mahigit 10 taon na ang nakalilipas. Simula noon, ang Heavenly Court ay walang pinuno ng ilang sandali at pansamantalang pinamamahalaan ng Great Heavenly King ng neutral na paksayon. Lahat ng 3 paksayon ay may isang dakilang hari sa langit. Ang lakas ng dakilang hari sa langit ay hindi binanggit, ngunit nahulaan ni Philip na dapat silang kalahating hakbang patungo sa kabilang baybayin. Iyon ay dahil sa kompetisyon ng mga disipulo sa pagitan ng North at South, ang taong lumaban kay Grandmaster Turner ay ang dakilang hari ng langit ng konserbatibong paksayon. Sa puntong ito, hindi napigil ang mapabuntong hininga si Philip. Tumingin siya kay Fennel at nagtanong, sa tingin mo, gaano kapanipaniwala ang impormasyong ito? Naisip ito ni Fennel at sinabing, naniniwala ako sa katalinuhan ng pamilya Smith. Hindi bababa sa 80% ng impormasyong ito ay totoo. Ang Heavenly Court na ito ay magiging mabigat nating kaaway sa hinaharap. Mayroon kaming masyadong maliit na impormasyon tungkol dito, at ito ay nasa loob ng 2,000 taon. Ang background sa likod nito, at maging ang pag-unawa nito sa mundo, ay mas malakas kaysa sa atin. Sa madaling salita, kahit ang pamilya Clark ay maaaring hindi maikumpara sa Heavenly Court na ito. Napakunot ang noo ni Philip sa narinig. Tama si Fennel. Ang pamilya Clark ay maaaring hindi gaanong mahalaga sa harap ng Heavenly Court. Bagamat kontrolado ng pamilya Clark ang malaking mapagkukunang pinansyal at mahusay na kapangyarihan, walang nakakaalam kung ano ang Heavenly Court. Pagkatapos ng lahat, ang kasalukuyang dibisyon ng lakas ay nasa ibabaw. Walang nakakaalam kung ano talaga ang nakatago sa dilim. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, nagtanong si Philip, ano sa palagay mo ang pinaplano ng langit na hukuman? Huminga ng malalim si Fennel, at naging matalim ang kanyang mga mata nang sabihin niya, siguro kapareho ito ng binabalak ng iyong ama, ngunit ito ay hula ko lamang. Tumango si Philip, tiningnan ang impormasyon sa kanyang kamay, at sinabing, may paraan ba para makipag-ugnayan sa mga panloob na tao ng Heavenly Court? Naisip ito ni Fennel at sinabing, hindi ko alam, pero pwede kong hilingin kay Steven na subukan.
Nagbebenta ang pamilya Smith ng katalinuhan, kaya maaaring magkaroon ng kooperasyon sa kanila ang Heavenly Court. Sa sinabi nito, tinawagan ni Fennel si Steven at tinanong, Steven, nakipagtulungan na ba ang pamilya mong Smith sa Heavenly Court dati? Sa kabilang dulo ng telepono, agad na tumawa ng maingat si Steven at sinabing, Lord Apollo, you must be joking. Wala tayong kinalaman sa organisasyong iyon. Nakuha namin ang lahat ng impormasyong iyon sa mataas na presyo. Napangiti si Fennel at sinabing, Steven, huwag kang magsinungaling sa akin. Alam ko ang lakas ng pamilya mong Smith. Sabihin mo sa akin ang totoo. Oo o hindi. Pagkatapos ng maikling pag-aalinlangan, sinabi ni Steven, okay, mayroon kaming kooperasyon, ngunit hindi gaanong. Napakaingat nila. Nang marinig iyon, tumango si Fennel kay Philip at nagpatuloy, kailangan ko ng tulong mo para makipag-ugnayan sa mga tao sa Heavenly Court. Kaya mo ba yon? Hindi, Lord Apollo. Iyon ay ganap na imposible. Kapag nalaman nilang nag-leak ako ng impormasyon tungkol sa kanila, siguradong magpapadala sila ng taong pumatay sa akin o kaya'y sirain ang buong pamilya nating Smith. Mariing tumanggi si Steven at nagpanik. Kumunat ang noo ni Fennel at sinabing, nakakatakot ba sila? Oo, napaka. Sabi ni Steven, minsan ko silang nakitang kumilos sa sarili kong mga mata. 3 lang sa kanila ang pumatay ng mahigit 100 miyembro ng isang pamilya. Ang pamilyang iyon ay may 2 powerhouse sa ika-7 sona ngunit nawasak pa rin sila. Nang marinig ito, naging tame time si Fennel at sinabing, okay, makikipag-ugnayan ulit ako sa iyo kung may mangyari. Matapos tapusin ang tawag, umiling si Fennel at sinabi ni Steven na ang kabilang partido ay napakamaingat at malakas. Kahit na ang isang disipulo ng ika-7 sona ay hindi dapat banggitin sa harap ng makalangit na hukuman. Nang marinig ito, huminga ng malalim si Philip. Ganyan ba talaga kabigat ang Heavenly Court? Gayunpaman, pagkatapos mag-isip tungkol dito, wala silang dapat ikatakot kasama ang 3 Great Heavenly Kings sa paligid. Pagkaraan ng ilang sandali ng katahimikan, sinabi ni Philip, pabayaan muna natin ito sa ngayon. Pupunta tayo sa Mystic City bukas. Tumango si Fennel at biglang nagsalita, nga pala, may isa pang impormasyon. Ang mga tao ng Heavenly Court ay pupunta rin sa Mystic City. Baka mabangga natin sila, kaya kailangan nating maging handa. Kabanata 2862. Ang mga tao ng Heavenly Court ay pupunta rin sa Mystic City. Nagtatakang tanong ni Philip, bakit sila pupunta doon? May nangyari ba sa Mystic City? Seryosong sinabi ni Fennel, hindi ko alam ang mga detalye, ngunit ayon sa impormasyon, tila may kakaibang bagay na lumitaw sa Mystic City, na nakakuha ng atensyon ng lahat ng partido. Sa pagkakataong ito, natatakot ako na baka magkaroon tayo ng maraming puwersa at kakilala. Ano ito? Nakakuha ito ng atensyon ng napakaraming tao, at maging ang Heavenly Court na palaging nagtatago sa dilim ay nagpadala ng ilang tao. Tanong ni Philip. Mataimtim na sinabi ng Horace, ito raw ay isang bagay na iniwan ng mga sinaunang pantas na kayang sugpuin ang Stargate. Gayunpaman, walang nakakaalam kung ano ito. Ito ang tsismis sa ngayon. Sa puntong ito, huminto si Fennel at sinabing, naghihinala ako na may lihim na nagmamanipula ng isang bagay. Ang Mystic City ay maaaring naging isang chessboard para sa isang malaking figure na kumikilos ngayon. Nang marinig ito, napabuntong hininga si Philip at sinabing, sinasabi mo ba na tayong lahat ay naging mga piraso ng chess sa chessboard ng taong iyon at lahat ng patungo sa Mystic City ay mga piraso ng chess? Tumango si Fennel at seryosong sinabi, hula ko lang kasi masyadong nagkataon. Biglang nabalitaan na may isang bagay na pag-aari ng mga sinaunang pantas na lumitaw sa Mystic City nang malapit na tayong pumunta. Hindi mo ba naisip na ito ay masyadong nagkataon? Nang marinig iyon, kumunat ang noo ni Philip. May punto si Fennel. Masyadong nagkataon. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Tanong ni Philip. Dahil napakaraming puwersa ang patungo sa Mystic City, dapat silang maging ganap na handa. Sandaling nag-isip si Fennel at sinabing, sabay-sabay tayong humakbang. Aayusin ko ang ilang tao na susundan tayo ng palihim, ngunit kailangan pa rin nating maghanda ng naaayon ng maaga. Sa pagkakataong ito, ang Mystic City ay naging isang lugar ng interes. Sa lalong madaling panahon, maaaring lumitaw ang lugar na ito sa mapa. Tumango si Philip, naging matalas ang kanyang mga mata, at nagtanong, anong puwersa ang mayroon? Sabi ni Fennel, mula sa loob ng bansa, mayroon tayong Nonagon, 2 Supremo, at iba't ibang mayayamang pamilya at pamilyang disipulo, kabilang ang pamilyang Wallace ng Golden City. Mula sa labas ng bansa, ilang mga tao mula sa Sacred Hall ang dapat pumunta, at ang Spear Bureau ay magpapadala rin ng ilang mga tao. Hindi ko pa alam yung iba.
Nang marinig ang napakaraming puwersa, huminga ng malalim si Philip at sinabing, masigla talaga. Napakaraming puwersa at pamilya ang lahat ay patungo sa Mystic City. Tila ang bagay na ito na iniwan ng mga sinaunang pantas ay nagpasigla sa kanilang interes. Ani Fennel, syempre, interesado sila. Ayon sa mga alingawngaw, ang kayamanan na iniwan ng mga sinaunang pantas ay maaaring magpalakas ng lakas ng mga disipulo at magpapahintulot sa isang disipulo sa tuktok ng ikapitong sona na makalusot sa kalahating hakbang patungo sa kabilang baybayin. Kaya naman ang daming dumagsa doon. Kumunat ang noo ni Philip. Ang gayong kamangha-manghang kayamanan ay talagang kaakit-akit. Sa madaling salita, ang sinumang nakakuha ng kayamanang ito ay katumbas ng pagkuha ng isang powerhouse ng kalahating hakbang patungo sa kabilang baybayin. Hindi nakakagulat na maraming puwersa ang nagnanais nito. Pagkatapos noon ay lumabas na ng kwarto si Fennel. Tumingin si Philip sa malalaking French window sa malayo habang siya ay nakatayong mag-isa sa silid at bumuulong sa sarili, wala akong pakialam sa kayamanan. Pakialam ko lang kung may mahanap ako mula sa pamilya Lovelace doon at kung maibabalik kita sa tabi ko. Win, hintayin mo ako. Bumalik sa tabi ni Cynthia. Mag-isa siyang nakaupo malapit sa swimming pool ng hotel, niyakap ang kanyang mga tuhod. Namumula ang mata niya sa pag-iyak. Ang kanyang payat at kaakit-akit na figure ay naaninag sa asul na tubig ng swimming pool sa sandaling ito, at ang tanawin ay naawa sa kanya. Gabi na kasi. Bakit hindi ka bumalik? Biglang may magnetic voice ang tumunog sa likod ni Cynthia. Kabanata 2863. Pinunasan ni Cynthia ang kanyang mga luha at sinabing, bakit ka nandito? Inilagay ni Philip ang kanyang mga kamay sa mga bulsa ng kanyang pantalon, tumingin sa buwan sa kalangitan sa gabi na bihirang lumitaw, at sinabi, natatakot akong gumawa ka ng isang bagay na katangahan. Nang marinig ito, natawa si Cynthia habang lumuluha at sinabing, I'm not that fragile, ako lang. Hindi natapos ni Cynthia ang kanyang pangungusap. Biglang sinabi ni Philip, Cynthia, dapat maintindihan mo na hindi ako pwedeng mangako sa iyo. Ang mga damdamin ay ganoon. Inaamin ko na hindi kita nandidiri at kahit medyo may gusto sayo. Nang marinig ito, medyo natuwa si Cynthia. Pero hindi ko ito maisip sa ngayon. Baka magbago ang isip ko sa loob ng 3 hanggang 5 taon. Pagkatapos ng lahat, bilang isang lalaki, ang pagmamahal sa isang tao ay hindi katulad ng pagkagusto sa isang tao. Si Wayne ang love of my life. Hindi ko siya sasaktan o sasaktan. Kung payag ka, hintayin mo ako ng 3 taon. After 3 years, bibigyan kita ng reply at status. Nang matapos magsalita si Philip ay tumingin siya kay Cynthia ng seryoso. Hindi alam ni Philip kung tama ba ang ginagawa niya. Ayaw lang niyang magpabiye sa isang tao at ayaw niyang magsisi. Gayunpaman, ang mga emosyon ay mahirap tukuyin at kontrolin. Ayaw niyang pabayaan si Win, kaya kailangan niya ng 3 taon. Hindi lang siya naging responsable para sa sarili niya kundi para kay Win at Cynthia. Si Cynthia ay tumingkayad sa lupa at tumangala kay Philip na may luha sa kanyang mga mata. Pagkatapos, bigla siyang bumangon, niyakap si Philip, at sinabing, handa akong maghintay. Patunayan ko ang sarili ko sa loob ng 3 taon. Lumapit si Philip at tinapik ng marahan si Cynthia. Pagkahiwalay ni na Cynthia at Philip ay masayang naglakad siya palayo. Pinapanood ni Hogan ang eksena sa swimming pool sa ibaba. Sabi niya sabay buntong hininga, oras na para umalis ang sanggol na ibon sa pugad. Babalik na sana si Philip sa kanyang kwarto nang lapitan siya ni Hogan mula sa likuran. Nagkatinginan sila. Hogan, anong meron? Tanong ni Philip. Seryosong sinabi ni Hogan, Philip, gusto mo ba talagang mangako ng ganoon? Natahimik si Philip bago niya sinabi, ano ang gusto mong sabihin? Sabi ni Hogan, Philip, wala akong pakialam sa ginagawa mo sa labas, pero anak ko si Cynthia. I treat her as my own. Ayokong makaranas siya ng anumang pinsala, kahit na mula sa iyo. If ever na malaman kong naghirap si Cynthia dahil sa'yo, hindi kita bibitawan. Ito ay deklarasyon ng isang ama. Seryosong sabi ni Philip, okay. Bumantong hininga si Hogan at may gustong sabihin pa, ngunit sa huli, itinikom niya ang kanyang bibig at umalis. Kinabukasan. Madaling araw, si Philip at ang iba pa ay nagtipon sa paliparan. Pinalis sila ni na Cynthia at Hogan. Isa itong pribadong eroplano na direktang patungo sa Mystic City. Bago sila sumakay sa eroplano, niyakap ng mahigpit ni Cynthia si Philip at sinabing, mag-ingat ka. Hihintayin kitang bumalik. Sabi ni Philip, okay. Manatili ka rito at alagaan mo ang aking lolo para sa akin. Huwag mag-alala tungkol sa pamilya Larsen. Hindi sila mangangahas na gumawa ng anuman sa iyo. Tumanggo si Cynthia at sinabing, okay. Kumaway sila at umalis. Lumipad ang eroplano. Tumingin si Philip sa mga tao sa lupa na paunti-unting lumiliit,
huminga ng malalim, at sinabing, Mystic City, narito ako. Habang lumilipad ang pribadong eroplano ni Philip, maraming gwardya ng pamilya Larsen ang sumugod sa paliparan, natagpuan si Hogan, at malamig na sinabi. Ika-4 na guro, hinihiling sa iyo ng patriarka na bumalik kaagad. Kumunot ang noo ni Hogan, tumingin kay Cynthia, at nagtanong, ano ang nangyari? Ang Grandmaster ay nasa kritikal na kondisyon, sabi ng gwardya. Kabanata 2864. Ano? Nang marinig ang mga salita ng gwardya, nabigla si Hogan at hindi makapaniwalang sinabi, magaling ang Grandmaster, ilang araw na ang nakalipas. Paano ito nangyari? Fourth Master, hindi namin alam ang specifics. Hiniling ng Patriarch na bumalik ka kaagad sa pamilya Larsen, sabi ng gwardya. Walang pagkaantala, nagmamadaling bumalik sina Hogan at Cynthia sa Larsen Manor. Pagpasok pa lang nila sa mansyon, naramdaman ni na Hogan at Cynthia ang hindi pangkaraniwang mabigat na kapaligiran. Sa pangunahing bulwagan, naroon si Silva at ang dalawa pang kapatid pati na rin ang iba pang miyembro ng pamilya Larsen. Mukhang hinihintay nila si Hogan at ang kanyang anak. Nang makitang bumalik sila, si Zane ang unang nagalit sa kanila. Mabuti para sa iyo, Hogan Larsen. How dare you collude with outsiders and plot against the Larsen family? Ikaw ay hindi tapat at hindi tapat. How dare you bumalik? Sumunod naman si Nash. Hogan, lumuhad ka at ipagtanggol mo ang iyong kasalanan sa harap ng lahat. Malamig ang mukha ni Hogan, at isang aura na hindi pa nakikita noon ay lumabas sa kanyang katawan. Galit na sigaw niya, tama na. Nasaan ang Grandmaster? Nagulat ang lahat ng miyembro ng pamilya Larsen sa dagandong ni Hogan. Ang kanyang hitsura ay lubhang nakakatakot. Ang malalaking bilog na mga mata at ang aura sa kanyang katawan ay hindi gaanong kakila-kilabot kaysa sa ulo ng pamilya, si Silva Larsen. Kumunot ang noo ni Silva na may bakas ng takot sa kanyang mga mata ngunit ngumisi pa rin, Hogan, nasa kritikal na kondisyon ang Grandmaster ngayon. Walang makakakita sa kanya. May dedikadong medical staff na mag-aalaga sa kanya. Silva, tigilan mo na ang pagpapanggap. Paano naging ganito ang Grandmaster? Galit na galit si Hogan at sinigawan si Silva sa harap ng lahat. Bang! Hinampis ni Silva ang mesa at binaligtad ang tsaa sa mesa. Galit na sigaw niya, mapangahas. Hogan, how dare you talk to me like that? Malamig at seryosong tinitigan ni Silva si Hogan. Hindi niya inasahan na ang karaniwang mapagpakumbaba at maamo na si Hogan ay magiging napaka-agresibo. Itinuro ng ibang miyembro ng pamilya Larsen si Hogan at kinawayan, Hogan, how dare you sumigaw sa Patriarch? Hogan, lumuhad at humingi ng tawad sa Patriarch. Hogan, sinusubukan ba ng ika-4 na sangay na maghimagsik? How dare you be so irrespectful? Malamig ang mga mata ni Hogan habang sinusulyapan ang mga kapamilyang Larsen na nakaturo at sumisigaw sa kanya. Siya ay tumawa ng malakas, at ang kanyang pagtawa ay nagpadala ng panginginig sa kanilang mga gulugod. Pagkatapos, itinuro ni Hogan ang mga taong ito at galit na sinabing, may lakas ba kayo ng loob na pag-alitan ako? Kahit anong mangyari, ako pa rin ang pang-4 na master ng Larsen family. Okay, gusto mo akong mag-plead guilty, di ba? Ngayon, hayaan mo akong ayusin ang score sa iyo. Todo-todo si Hogan habang tinuturo ang mga taong ito at pinagalitan, ikaw, bilang kasambahay ng pamilya Larsen, ay talagang nakipagsabuatan sa ibang mga pamilya at naglabas ng mga sekreto ng pamilya Larsen. Dapat kang parusahan. Ikaw, ang executive director ng Larsen Business, ay talagang nagbebenta ng aming mga stock sa mababang presyo at nakipagsanib puwersa sa mga tagalabas upang guluhin ang aming negosyo. Dapat kang parusahan. Ibinente mo ang ari-arian ng Larsen at nilustay ang daan-daang milyon. Sa tingin mo hindi ko alam. Dapat kang parusahan. Boom! Sa tuwing may itinuturo si Hogan, papagalitin niya ito at sasabihin ang kanilang mga krimen. Ang kanyang pagtatapos na mga salita ay nagpapula sa kanila at hindi makahinga. Maraming tao ang agad na lumuhad sa lupa at nabalot ng malamig na pawis. Paulit-ulit nilang tinatanggihan. Kabanata 2865. Sa wakas, lumingon si Hogan, tinuro si Silva na nakaupo sa pangunahing upuan, at sumigaw, at ikaw, ang pinuno ng pamilya Larsen, Silva Larsen. Niloko mo ang mga patakaran ng pamilya Larsen, tumalikod sa mga nauna sa iyo, nakipagsabuatan sa mga tagalabas, at kinaladkad ang pamilya Larsen pababa dahil sa iyong ligaw na ambisyon. Nagbalak ka pa na patayin ang iyong mga kamag-anak. Dapat kang patayin kaagad. Dumagundong. Isang putok ng kulog ang sumabog sa itaas ng Larsen Manor. Nagulat ang lahat ng miyembro ng pamilya Larsen, at namutla ang kanilang mga mukha. Umupo si Silva sa main seat, namumula ang mukha at nakakuyom ang mga kamao. Galit na sigaw niya, tama na. Hogan, alam mo ba ang sinasabi mo?
Umalangaw-ngaw sa buong bulwagan ang galit na sigaw. Puno ng galit ang mukha ni Silva, at tila nagliliyab ang mga mata habang nakatitig kay Hogan. Malamig na bumantong hininga si Hogan at sumigaw, "Iginagalang kita bilang padre de pamilya at ang aking panganay na kapatid, ngunit ang iyong mga aksyon kamakailan ay kasuklam-suklam." Pagkasabi nun, tumalikod na si Hogan at aalis na sana. Bumangon si Silva sa galit at sumigaw, "Saan ka pupunta?" Sinabi ni Hogan nang hindi lumingon, "Pupuntahan ko ang Grandmaster." Galit na hinampis ni Silva ang mesa at sinigawan ng gwardya, "Tigilan mo siya. Huwag mo siyang papasukin." Oo. Agad na hinabol ng ilang gwardya si Hogan. Lumabas si Hogan sa bulwagan at huminga ng malalim. Basang-basa na ang likod niya ng malamig na pawis. Ito ang unang pagkakataon na sinigawan niya ng ganito ang panganay na kapatid, at naguguluhan pa rin siya. Sa tabi niya, si Cynthia ay tumingin kay Hogan ng may paghanga, binigyan siya ng thumbs up, at sinabing, "Itay, ang ganda mo ngayon." Ngumiti si Hogan at sinabing, "So, napaka-cool ng tatay mo, ha? Halika, puntahan natin ang Grandmaster." Pagkatapos noon ay mabilis na nagtungo ang dalawa sa bakuran ng matanda. Pagdating nila sa labas ng bakuran ng Grandmaster, natuklasan nila na ang lugar na ito ay napapaligiran na ng mga gwardya ng pamilya Larsen. Ika-4 na guro, hindi ka maaaring pumasok ng walang pahintulot at utos ng patriarka. Inabot ng armadong gwardya sa pintuan at hinaranggan ang daan ni Hogan. Nang marinig ito, galit na sumigaw si Hogan, "How dare you stop me? Tumabi ka." Sa sinabi nito, si Hogan ay papasok na sana sa loob. Nakatayo pa rin ang gwardya sa daraanan ni Hogan at sinabing, "Pang-4 na guro, pasensya na. Kung walang utos ng patriarka, walang makakalapit sa bakuran na ito. Mangyaring huwag gawing mahirap ang mga bagay para sa amin. Sumusunod lang kami sa utos." Kumunat ang noo ni Hogan at same time na sinabi, "Mabuti. Tingnan natin kung sino ang nang-ahas na pigilan ako ngayon. Barilin mo ako kung kaya mo." Sa sinabi nito, pilit na pumasok si Hogan sa loob. Ang mga gwardya na iyon ay hindi nang ahas na paputukan si Hogan at maaari lamang siyang harangan. Gayunpaman, sinira ni Hogan ang 3 linya ng depensa. Habang papalapit siya sa pintuan ng bakuran, nakatayo si Chip Larsen sa pintuan. Habang nakayuko at may ngiti sa mukha, sinabi ni Chip, "Ika-4 na guro, huwag kang mag-alala, nandito ako. Magaling ang Grandmaster. Mangyaring gumawa ng iyong paraan palabas." Nang makita si Chip sa pintuan, napangiwi si Hogan at nagtanong, "Chip Larsen, bilang tagapag-alaga na elder ng pamilya Larsen, bakit mo ako pinipigilan na makita ang Grandmaster?" Sinabi ni Chip na may hindi sinseridad ng ngiti, "Fourth Master, kailangan kong hindi sumang-ayon sa iyo. Malubha ang sakit ng Grandmaster, kaya gusto kong pigilan ang ilang tao na saktan ng Grandmaster. Kung ayaw mong magkagulo, umalis ka na." Nang marinig ito, galit na galit si Hogan. Sa sandaling ito, iminungkahi ni Cynthia, "Tay, tatawagan ko si Philip at hayaan siyang magdesisyon." Kabanata 2866. Agad na tinanggihan ni Hogan ang alok ni Cynthia at sinabing, "No way. Hindi namin maaaring ipaalam kay Philip ang tungkol dito. Papunta na siya ngayon sa Mystic City. Delikado ang lugar na iyon. Huwag mong hayaang magambala siya sa problema ng Grandmaster. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin?" Nag-aalalang tanong ni Cynthia. Napatingin si Hogan kay Chip na nakatayo sa pintuan at pinipigilan silang makapasok. Malamig niyang sinabi, "Chip, pinagtaksilan mo talaga ang Grandmaster." Ngumisi si Chip at sinabing, "Fourth Master, mali ang pagkakaintindi mo. Naging tapat ako sa pamilya Larsen sa buong buhay ko. Loyal sa pamilya Larsen. Haha." Ngumisi si Hogan at sinabing, "Balang araw, mauunawaan mo kung gaano katanga ang iyong mga aksyon ngayon." Pagkatapos, tumingin si Hogan sa bakuran at sinabi kay Cynthia, "Tara at hanapin natin si Supreme Williams." Sa sinabi nito, umalis si Hogan kasama si Cynthia. Hindi na kayang pigilan ng pamilya Larsen sina Hogan at Cynthia sa kalooban ngayon. Nang makita silang umalis, sumilay ang lamig sa mga mata ni Chip habang sinasabi niya, "Lahat ng ginagawa natin ay pinakamahalaga sa pamilya Larsen." Nang marinig ni Silva na hahanapin ni Hogan si Reed, ngumisi siya at sinabing, "Buti kay Hogan. Ipinagkanulo niya ng tahasan ang pamilya Larsen. Ipasa ang aking utos na tanggalin si Hogan sa rehistro ng pamilya Larsen. Bilang karagdagan, ipahayag sa lahat ng Fernvale na si Hogan Larsen, kabilang ang lahat mula sa ika-4 na sangay, ay hindi na miyembro ng pamilya Larsen." Sipain sila kaagad. Oo, Patriarch. Tumugon ang isang gwardya at mabilis na tinupad ang utos. Matapos mahanap ni Hogan si Reed, pupunta na sana sila sa pamilya Larsen nang makita nila ang isang patalasta sa kalye. Breaking news. Tahasan na ipinagkanulo ni Hogan Larsen ang pamilya Larsen at inalis sa rehistro ng pamilya Larsen.
Ang pang-apat na sangay ay pinaalis sa pamilya Larsen. Nang makita ang balita, nanigas ang mga mata ni Hogan, at walang magawa at galit niyang sinabi, Silva Larsen. Nag-aalalang sinabi ni Cynthia, Tay, ano ang dapat nating gawin ngayon? Humarap si Hogan kay Reed at sinabing, Supreme Williams, kailangan kitang problemayan na ilabas muna ang mga miyembro ng pamilya ko. Tumango si Reed at nagtalaga ng elite team sa pamilya Larsen para ilabas ang lahat ng miyembro ng ika-4 na branch. Dahil sa elite team na ipinadala ni Reed, hindi pinahirapan ng pamilya Larsen ang mga bagay para sa ika-4 na branch. Sa panig na ito, nalungkot si Hogan nang makita niyang humihikbi ang mga miyembro ng kanyang pamilya. Kailangan nating gumawa ng mga plano. Bumalik sa Philip at Fennel. Halos 3 oras na lumipad ang private plane na kanilang sinakyan bago sila nakarating sa destinasyon. Tiningnan ni Philip ang lungsod sa ibaba sa pamamagitan ng bintana. Ito ay isang sinaunang lungsod na walang anumang modernong disenyo. Upang maging tumpak, ang lugar na ito ay hindi pa naapektuhan ng modernisasyon at nasa parehong estado pa rin tulad ng nakalipas na mga dekada. Gayunpaman, maraming sasakyan ang nakaparada sa labas ng lungsod. Dumating daw sila nitong mga nakaraang araw. Ang kapayapaan dito ay tila nasira at naging masigla. Bukod dito, ang kalapit na lupain ay medyo bulubundukin, puno ng dilaw na buhangin na may kaunting mga oasis. Mula sa isang mataas na altitude, ang lungsod ay hugis tulad ng isang magic bilog na may napakataas na templo sa gitna mismo. Ang mga nakapaligid na bahay ay tila nakaharap sa templo sa gitna na parang sumasamba. Iso ito ang Mystic City, na kilala rin bilang Hunger Pass. Napaisip si Philip. Kabanata 2867. Sa pinakakanlurang bahagi ng lungsod, nakita ni Philip ang isang tarangkahan ng bundok na mukhang malabo at misteryoso. Nang makarating si Philip at ang iba pa, sa wakas ay naramdaman nila ang kapaligiran dito. Isang tuyong alon ng init ang dumaan sa kanila, at sinunog ng sikat ng araw ang kanilang balat. Napapaligiran sila ng mga lows at guho. Para bang isang malaking digmaan ang nangyari dito. Mayroong 4 na pasukan at labasan sa lungsod. Si Philip at ang kanyang mga barkada ay lumapag sa maliit na apron sa labas ng silangan na tarangkahan. Pagkalapag nila, isang lokal na tour guide ang lumapit at nagtanong sa lokal na accent, Hello, everyone, are you here for a holiday or to participate in the Mystic City competition? Patagilid na sumulyap si Philip kay Fennel, na nakangiting nagsabing, Holiday. Agad na masayang sinabi ng tour guide, My name is Dogo. Dadalhin kita sa lungsod para magpahinga. Tumingin si Philip sa paligid. Maraming grupo ng mga tao ang nakabihis na parang nandito sila para sa negosyo at tila nakikipag-usap din sa ibang tour guide. Oo naman, sagot ni Philip. Hindi nagtagal, pumasok sila sa Mystic City kasama si Dogo. Pagpasok pa lang nila sa lungsod, napansin ni Philip ang mga lokal na kaugalian at kultura. Ang mga kalye ay puno ng mga nagtitinda ng pagkain at mga souvenir, pati na rin ang ilang mga bato at lokal na jade. Maraming tindahan, hotel, at restaurant sa magkabilang gilid ng kalye. Ang pag-unlad ng Mystic City ay tila nasuspine noong unang bahagi ng ika-21 siglo. Walang imik ang mga taong naglalakad sa paligid kundi nagtalukbong ng mahigpit na parabang natatakot silang makilala. Pagkaraan ng ilang saglit na paglalakad, halos naisip na ni Philip at ng iba pa ang sitwasyon dito. May isang petroleum station sa malapit na dapat na responsable sa pagpapanatili ng batas at kaayusan dito. Gayunpaman, ang petroleum station dito ay tila iba sa mga nasa labas ng lungsod. Lahat, nandito na tayo. Ito ang aming lokal na espesyal na hotel. Mangyaring magpahinga. Ito ang aking business card. Kung may tanong ka o gustong pumunta kahit saan, mangyaring makipag-ugnayan sa akin at pupunta ako kaagad, nakangiting inilabas ni Dogo ang gusot na business card. Umupo si Philip at sinilip ang business card at si Dogo. Mukhang nasa early 20s si Dogo. Ang kanyang pekes na mukha ay namumula at nababalat mula sa araw, ngunit siya ay tila matalino. Okay. Ngumiti si Philip, kumuha ng banknote, at ibinigay kay Dogo. Natuwa agad si Dogo. Nanlaki ang mga mata niya habang nakangiti, Salamat, sir. Isang malaking banknote. Sinaktan niya ito ng mayaman. Isa itong malaking customer. Umupo si Philip at ang iba at nag-order ng tsaa at ilang merienda. Hoy, ano ang tingin mo sa lugar na ito? Tanong ni Philip. Kumunat ang noo ni Fennel at tumingin sa paligid. Maraming grupo ang nakaupo sa lobby, umiinom ng tsaa at kumakain ng merienda. Ang lahat ay nagbabantay sa isa't isa. Mahirap sabihin. May mali sa atmosphere dito. Dapat tayong magpatuloy ng may pag-iingat, sabi ni Fennel. Huminto si Philip. 17 at ang iba ay nakaupo sa gilid at nagsabi, Young Lord, sa tingin ko ang iilang mga tao ay nanonood sa amin mula nang kami ay pumasok. Nang marinig ito, sinundan ni Philip ang tingin ni 17.
Sa sulok, 4 na matipunong lalaki ang nakatitig ng masama kay Philip at sa kanyang barkada. Nang makita nila si Philip na nakatingin, sinadya nilang gumawa ng swiping motion sa kanilang mga leeg. Kumunat ang noo ni Philip. Ayaw niya ng gulo. Gayunpaman, halatang sinasadya ng kabilang partido si Philip at ang kanyang barkada. Tumayo sila at lumapit sa table nila. Kabanata 2868. Nang makitang papalapit ang 4 na matipunong lalaki, napasimangot si Philip at ang iba pa. Nanatili silang tahimik. Bang! Bilog ang mukha at balbas ng taong matabang nangunguna, pati na rin ang mga dilaw ng ngipin. Siya ay humihit-hit ng sigarilyo at may malaking machete sa kanyang baywang. Pumatong siya sa upuan ni Philip, ipinatong ang kamay sa kanyang tuhod, at nagtanong, "Oy, bago ka ba rito? Saang faction ka kabilang? Hindi mo ba alam na ang teritoryong ito ay pag-aari ko, Sumo? Bakit hindi mo ako binati pagpasok mo?" Kumunat ang noo ni Philip at malamig na sinabi, "I'm sorry, hindi kita kilala. Nandito kami para magbakasyon." Hahaha. Tumawa ang may balbas na matabang lalaki, pinalaki si Philip, at sinabing, "Narito ang isang makatarungan at maselang bata na tulad mo para magbakasyon. Sino ang sinusubukan mong lokohin? Anak, ngayon lang kita nakitang nagbibigay ng banknote kay Dogo. Nakikita kong napakayaman mo. Nagkataon lang nakapos kami sa pera, kaya bigyan mo kami ngayon din." Iniunat ng matabang balbas ang kanyang itim na mamantika na kamay at sumenyas ng pera. Nagmukha itong daylight robbery. Maraming grupo ng mga tao ang nakaupo sa lobby ng hotel na ito, umiinom ng tsaa at kumakain ng merienda. Nang makita nila si Philip at ang kanyang barkada na hinaharas ni Sumo at ng iba pa, walang tumayo para sa kanilang ngunit sa halip ay mukhang walang pakialam. Ang Sumo ay nag-target ng isa pang piraso ng sariwang karne. Hehe, 3 taon na sila dito at maraming bisita ang ninakawan ng ibang lugar. Pinipili nila ang lahat ng mayayaman. Hinaan mo ang iyong boses at kainin ang iyong pagkain. Kapag narinig ka ni Sumo, mamamatay tayong lahat. Nang marinig ang mga talakayan sa paligid, nalaman din ni Philip ang tungkol sa mga taong nasa harapan niya. Isang tipikal na village bully na nagnakawan ng iba. Ang isang taong tulad nito ay maaaring talagang umupo sa hotel na ito ng napakahusay. Naiisip na ng isa kung gaano kagulo ang lugar na ito. Dapat ay mayroon din silang puwersa sa likod nila. Kung hindi, hindi sila maglalakas loob na gawin ito. Anak, ano pang hinihintay mo? Sa tingin ko mukha kang mayayaman. Magbayad para makaiwas sa panganib, baka mapatay ka ni Lord Sumo. Hinawakan ng balbas na lalaki ang machete sa kanyang baywang, hinugot ito, at inihampas ito sa mesa ng may putok. Maraming bisita sa hotel ang natakot kaya nagsisigawan sila at tumakbo palabas. Tumawa si Sumo at tinawag silang duwag. Pagkatapos, malamig niyang tiningnan si Philip at ang iba pa. Kinuha niya ang isang bag na tela sa kanyang baywang, inihagis ito sa mesa, at sinabing, ibigay mo ang lahat ng iyong mahahalagang bagay. Panipi. Si Philip ay humigop ng kanyang tsaa nang walang pakialam, hinampas ang tasa ng tsaa sa mesa, at malamig na sinabi, narito na ang lahat. Kunin mo ito sa iyong sarili. Itinuro ni Philip ang nakaumbok na bag sa kanyang baywang. Ngumuso ang balbas na lalaki at inabot ang baywang ni Philip. Pagkaraan ng ilang sandali ay namutla ang mayabang na ngiti sa mukha ng balbas na lalaki. Nanlaki ang mga mata niya na parang nakakita ng multo, at mabilis niyang binawi ang kamay niya. Mukhang naghihinala ang kanyang mga kasama at tuwang-tuwang nagtanong, "Panginoong Sumo, ano pong problema? Marami bang pera? Ano ka ba sa pera?" Galit na umungol si Sumo at sinampal ng malakas ang mukha ng lalaki kaya napaikot siya sa lugar. Pagkatapos, tumingin siya kay Philip at sa iba pa na may nakakabigay puri ng ngiti. "Aniya, sa lahat, pasensya na. Kami ay bulag at ignorante. Aalis tayo ngayon din." Sa sinabi nito, tatakbo na si Sumo kasama ang kanyang mga tao. Ang eksenang ito ay natural na nagpagulo sa lahat sa lobby. Gayunpaman, i-click. Inilabas ni Philip ang isang gintong Desert Eagle mula sa kanyang baywang, itinaas ang kanyang kanang kamay habang umiinom ng tsaa, at itinutok ang nguso sa ulo ni Sumo. "Gusto mong umalis, hindi ito magiging ganoon kadali. Sa iyong tuhod." Ang nguso ni Philip ay random na nakatutok kay Sumo at sa kanyang barkada. Pumalakpak. Sa isang iglap, ang 4 na matipunong lalaki na may dilat na mga mata at malamig na pawis sa noo ay lumuhad sa sahig ng walang pag-aalinlangan. Kabanata 2869. Ang ibang mga bisita sa lobby ng hotel ay natulala sa eksenang ito. May baril. Si Sumo ay nakaharap sa isang mahigpit na kalaban. Walang inaasahan na ang mga ordinaryong taong ito ay magdadala ng baril. "Sir, pasensya na po, nagkamali po kami. Kami ay bulag at ignorante. Mangyaring bigyan kami ng paraan. Hindi na natin uulitin ito."
Sa sandaling ito, lumingon si Philip nang walang pakialam. Ipinatong niya ang kanyang mga braso sa kanyang mga tuhod, at ang kanyang mga kamay ay nakaka-relax. Ang gintong Desert Eagle ay hawak sa kanyang kanang kamay. Itinaas niya ang ginintoang Desert Eagle sa kanyang kamay, inilagay ito sa leeg ni Sumo, inikat ang kanyang bilog na mukha, at nagtanong, gaano ka nakatagal dito? 3 taon. Tinitigan ni Sumo ang gintong Desert Eagle sa kamay ni Philip at pinisil ang isang ngiti. Nanginginig ang taba ng mukha niya habang sinasabi, Sir, mag-ingat ka baka pumutok ang baril. Natakot si Sumo. Parang wala siyang nakitang may hawak na baril, ngunit hindi siya pinalad na tumakbo ng direkta sa isa ngayon. Familiar ka ba sa lugar na ito? Tanong ni Philip. Agad namang tumango si Sumo at sinabing, oo, wala dito na hindi ko alam. Kung may gusto kang malaman, tanungin mo lang ako at talagang sasabihin ko sa iyo. Tumango si Philip at nagtanong, sino ang nagsabi sa iyo na pumunta dito? Natigilan si Sumo nitong tanong. He faked a smile and said, Sir, nagkakamali po kayo. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Pera lang ang habol ko. Ganun ba? Ngumisi si Philip, at ang kanyang mahigpit na titig ay nagdulot ng panginginig sa gulugad ni Sumo. Bang! Isang putok ng baril. Hinailan ni Philip ang gatilyo, at tumama ang bala sa kanang tuhod ni Sumo. Sa isang iglap, umalangaw-ngaw sa lobby ang nakakakilabot na alulong ni Sumo. Arg! Ang pa ako. Walang pakialam na tumingin si Philip kay Sumo nang bumagsak ito sa lupa at gumulong-gulong habang hawak ang dagwang kanang binti. Malamig niyang sabi. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Sino ang nagpadala sa iyo dito? Niyakap ni Sumo ang dagwang kanang binti at matigas na sinabi, hindi ko talaga alam. Gusto ko lang yumaman. Sir, mali ang pagkakaintindi mo. Nagtaas ng kilay si Philip, saka tumingin sa 3 pang lalaking nakaluhod at nanginginig ang buong katawan. Aniya, may willing bang sabihin sa akin? Sabihin mo at makakakuha ka ng 1,000,000. Kung hindi, haantong ka rin sa kanya. With that said, 2 beses nagpaputok si Philip. Sumo ay nahulog sa pool ng dugo. Nabaril ang kanyang kaliwang binti at kanang braso. Ang kanyang mga sigaw ay nagpabingi sa iba. Nang makita ang eksenang ito, mabilis na sumigaw ang 3 nakaluhod na lalaki, sasabihin ko na. Si Lord Ludo ang humiling sa amin na gawin ito. Oo, sinabi ni Lord Ludo na guluhin ka. Kumunat ang noo ni Philip at nagtanong, sino si Lord Ludo? Ako iyon, biglang, isang malamig at kakaibang boses ang tumunog sa pintuan ng hotel. Kabanata 2870. Ang taong pumasok ay isang bata at gwapong lalaki mga 25 o 26 na taong gulang. Nakasuot siya ng white suit at black sunglasses. Sinundan siya ng 6 na lalaki na naka-black suit at may itim na tato na kahawig ng parang perlas na gate sa kanyang leeg. Mga tao mula sa Heavenly Court. Napansin agad ni Philip at ng iba pa ang mga tato sa leeg ng mga taong ito. Ang binata sa pangunguna ay walang pakialam na inilantad ang kanyang palso na may gininto ang tato ng parang perlas na tarangkahan. Sa isang iglap, naalala ni Philip ang impormasyon tungkol sa Heavenly Court na ipinakita sa kanya ni Fennel kagabi. Lahat ng nasa Heavenly Court ay may tato para sa pagkakakilanlan. Iyon ang logo ng parang perlas na pintuan. Ang mga itim ay kumakatawan sa mga gwardya, bodyguard, thugs, at iba pa. Ang mga pilak ay kumakatawan sa pamamahala ng Heavenly Court. Mayroon silang kaunting lakas at kapangyarihan. Ang mga ginto ay kumakatawan sa mga pangunahing tauhan ng langit na hukuman, ang mga pinuno. Sa madaling salita, ang binata sa harap nila ay talagang pangunahing tauhan ng Heavenly Court. Hindi mababa ang status niya. Sa isang iglap, naging napaka-solemn na ng mga ekspresyon ni Philip at ng iba pa. Kararating lang nila sa Mystic City. Hindi nila akalain na may makakasagasa kaagad mula sa mahiwagang hukuman ng langit. Bukod dito, tila napakasama ng kabilang partido. Itinabi ng binata ang gintong pamaypay sa kanyang kamay. Ang mga tagasunod sa likuran niya ay naglabas ng isang piraso ng gintong foil at inilagay sa upuan bago umupo ang lalaki na nakangiti. Nang makita ang eksenang ito, kahit si Philip, ang tagapagmana ng pamilya Clark, ay medyo humanga sa kanya. Kailangan niyang magdala ng sarili niyang papel na gintong foil kapag lumabas siya para lang maglagay ng puwitan. Dapat sabihin na ang Heavenly Court ay talagang mayaman at makapangyarihan. Magkakilala ba tayo? Pinalaki siya ni Philip bago siya nagtanong. Ang binata na naka-white suit ay tila hindi sineseryoso si Philip. Mahina niyang sinabi, hindi kami. Nang marinig ito, napakunot ang noo ni Philip, iniwagayway ang gintong Desert Eagle sa kanyang kamay, at sinabing, ikaw ang unang taong nakapagparamdam sa akin ng pagkasuklam sa unang tingin. Ngumiti ang lalaking naka-white suit at sinabing, ganyan din ang pakiramdam ko sa iyo. Siguro, gaya ng sinabi ni Lola Lina, ikaw at ako ay nakatadhana na maging kalaban.
Nang marinig ito ni Philip ay lalong naguluhan. Lola Lina, mga nakatadhanang kalaban. Young Patriarch Clark, gusto kong bigyan ka ng payo ngayon, maluwag na sabi ng lalaking naka-white suit. Nagtaas ng kilay si Philip at nagkibit-balikat na sinabi, lahat ako ng tainga. Ang Mystic City ng Hilagang Kanluran ay hindi isang lugar na dapat mong puntahan. Kung ayaw mong mamatay dito, umalis ka sa lalong madaling panahon kasama ang iyong mga tao. Pagkasabi niyon ay naglabas ng malamig at matinding aura ang lalaking naka-white suit. Siya ay medyo dominanti. Hindi maraming tao ang makakausap ng ganito kay Philip. Haha. Napakamot ng ulo si Philip gamit ang nguso ng gintong Desert Eagle at nakangiting sinabi, sa tingin mo ba ay kapaki-pakinabang ang iyong payo sa akin? Hindi, sagot ng kabilang partido. Interesting. Ang lalaking ito na naka-white suit ay hindi naglaro ng mga patakaran. Kung ganoon, bakit pa rin mag-abala? Tanong ni Philip. Sagot ng lalaki, kasi ang payo ay hindi lang para sa iyo kundi para na rin sa iba. Tsaka kailangan ko ng valid reason. Sa ganitong paraan, makakagawa ako ng hakbang laban sa iyo nang walang takot. Hindi ba sa tingin mo, Young Patriarch Clark? Kabanata 2871. Napataas ang kilay ni Philip at seryosong tumingin sa lalaking nasa harapan niya. Sa ilalim ng salaming pang-araw, mayroong isang pares ng malamig na mga mata. Ang ngiti sa gilid ng kanyang bibig ay hindi komportable sa mga tao. Ang kanyang labi ay medyo manipis at maliit, hindi katulad ng isang lalaki. Mukha rin siyang boy-toy. I-click. Biglang itinaas ni Philip ang gintong Desert Eagle, inilagay ito mismo sa pagitan ng mga kilay ni Ludo, at sinabing, naiinis ako kapag pinagbantaan ako ng iba. Sa tingin mo ba maglalakas loob akong patayin ka dito? Ang kabilang partido ay tila walang takot at sinabing, ayaw mo. Bakit? Tanong ni Philip. Sumagot si Lord Ludo, dahil interesado ka sa Heavenly Court, at gusto mong malaman ang higit pang mga lihim mula sa akin. Bullseye. Gayunpaman, walang pakialam na sinabi ni Philip, maaari kitang patayin muna, pagkatapos ay tanungin ang iyong mga tagasunod. Umiling si Lord Ludo at sinabing, hindi iyon gagana. Kung ako ay patay na, ang naghihintay sa iyo ay ang walang katapusang pagtugis ng langit na hukuman. At saka, haharap din sa krisis ang kapatid mong si Hana. Nang marinig ito, itinago ni Philip ang kanyang baril at nakangiting sinabi, mukhang hindi mababa ang katayuan mo sa Heavenly Court. Ang kabilang partido ay tumawa at sinabing, dahil ayaw mo na akong patayin, ipagpaumanhin ko ang aking sarili. Pagkatapos nito, tumayo ang kabilang partido, tumingin kay Sumo at sa iba pa na nakahandusay sa lupa, at malamig na sinabi, isang bangkos ng basura. Lumabas ka. Mabilis na yumuko ang tatlong lalaki at humingi ng tawad. Pagkatapos, binuhat nila si Sumo mula sa pool ng dugo at nagmamadaling lumabas. Naghanda na rin si Lord Ludo na umalis kasama ang kanyang mga tao. Pagdating niya sa pinto, bigla siyang tumalikod at sinabi kay Philip, binigyan na kita ng pagkakataon. Ano man ang susunod na mangyayari ay wala sa aking kontrol. With that said, umalis na siya at ang grupo niya. Seryoso si Philip habang nakatingin sa kanilang pag-alis. Nagdilim ang mukha niya. Ano sa tingin mo? Tanong ni Philip. Sumimangot si Fennel, umiling, at sinabing, mahirap sabihin. Naglakas loob silang hanapin ka ng ganoon kalaki at bigyan ka ng payo, ibig sabihin, hindi sila natatakot sa iyo dito, lalo na ang pamilya Clark sa likod mo. Tumanggaw si Philip, nawala ng pag-iisip. Umalis si Lord Ludo sa hotel kasama ang kanyang mga tao. Sa pintuan, yumuko ang isang attendant at nagsabi, Young Miss. Smack! Sinampal ni Lord Ludo na naka-white suit ang attendant hanggang sa damyugo ang bibig nito. Agad na binago ng attendant ang kanyang himig at sinabing, Panginoon Ludo, kapag nalaman ng dakilang hari sa langit na ginawa namin ito, natatakot akong magdulot ito ng masamang epekto. Malamig na sabi ni Lord Ludo, alam ko ang ginagawa ko. Hindi ko kailangan na turuan mo ako kung ano ang gagawin. Isa pang salita mula sa iyo at makakahanap ka ng isang lugar upang ilibing ang iyong sarili. Oo, mabilis na yumuko ang katulong. Nilinggan ni Ludo ang hotel bago siya umalis sakay ng kotse. Ang isang taong may kotse sa Mystic City ay dapat na pambihira. Kung tutuusin, kakaunti ang mga sasakyan dito. Sa hotel, si Philip at ang iba ay bumalik sa kanilang mga silid upang magpahinga. Pagkatapos ng isang araw na pagtakbo, medyo pagod na sila. Ang kalagayan ng hotel na ito ay katanggap-tanggap. Mayroon itong lahat ng kailangan sa air conditioning, ngunit medyo luma na ito. Kahit ang TV ay makaluma. Nakahiga si Philip sa kama habang nasa kamay ang Starstone na ibinigay sa kanya ng kanyang lolo. Matapos tingnan ito ng ilang sandali, muling binuhay ni Philip ang kanyang enerhiya at ang kapangyarihan ng mga panuntunan, na gustong tuklasin ang panloob na istruktura ng Starstone na ito.
Gayunpaman, gaano man ang pagsisiyasat ni Philip, hindi siya makakuha ng pananaw sa panloob na istruktura ng Starstone na ito. Nakaramdam pa siya ng hirap sa paghinga. Ang kapangyarihan ng Starstone na ito ay napakalakas, talaga. Nang subukan ni Philip sa ikaapat na pagkakataon, isang pagbabago ang dumating sa Starstone. Biglang may lumabas na blue star map sa kwarto ni Philip. Kabanata 2872. Nang makita niya ang star map na na-trigger ng Starstone, napatulala si Philip. Isang star map, ang Starstone na ito ay maaaring aktwal na mag-project ng star map. Nabigla si Philip habang nakatitig sa blue star map. Ang star map ay isang miniature na bersyon ng isang malawak na universo, puno ng mga bituin, asteroid belt, at iba pa. Napapaligiran siya ng mga bituin at kalawakan. Gumalaw siya, at nagsimulang umikot ang star map. Pagkatapos, napansin niya ang isang kalawakan sa mapa ng bituin. Itinuro niya ang isang daliri, at ang kalawakan ay mabilis na lumaki sa harap ng mga mata ni Philip. Desididong tinarget ni Philip ang bituin na parang Earth. Kaagad pagkatapos, ang nakapalibot na espasyo ay tila baluktot. Hindi mabilang na mga planeta ang kumislap sa mga mata ni Philip bago huminto sa napiling asul na planeta. Pagkatapos, sa hindi makapaniwalang mga mata ni Philip, nakita niya ang isang playback ng Earth mula noong sinaunang panahon hanggang sa kasalukuyan. Isa itong time tunnel. Ito ay ang kapangyarihan ng mga tuntunin ng oras at espasyo. Ramdam ni Philip ang kapangyarihan ng mga alituntunin ng oras at espasyo sa kabuuan niya sa sandaling ito. Lahat ng nangyari sa planetang ito ay naaninag sa kanyang malinaw na mga mata. Mula sa sinaunang panahon hanggang sa kasalukuyan, mula sa pag-usbong ng isang sibilisasyon hanggang sa paglaho nito sa mahabang ilog ng kasaysayan hanggang sa pagbangon at pagbagsak ng susunod na sibilisasyon. Lahat ay tila kontrolado ng isang tao. Ano ito? Biglang napabulala si Philip dahil ibang larawan ang kanyang nakita. Sa isang pag-iisip, ang imahe ay tumigil. Sa mga mata ni Philip, siya ay nasa isang kakaibang espasyo, at ang makasaysayang pag-unlad sa harap niya ay dapat na sa panahon ng sinaunang sibilisasyon. Tila ito ang simula ng sibilisasyon noong ang mga tao ay natututo pa ring gumamit ng mga kasangkapan. Gayunpaman, sa gayong maagang yugto ng sibilisasyon, nakita ni Philip ang isang pangkat ng tribo na nananalangin sa langit. Hawak talaga ng pinuno ng tribo ang Starstone na ito. Ito ang Starstone na nag-trigger sa star map. Higit pang hindi makapaniwala, mayroong isang kakaibang sasakyang pangkalawakan sa kalangitan na hindi maaaring itayo kahit sa modernong panahon. Isang sulok lang nito ang tumambad. Ito ay gawa sa isang metal na sangkap at natatakpan ng mga ulap at ambon. Nakita ni Philip ang isang espesyal na insignia sa sulok na iyon, isang insignia ng Golden Gate. Kamukha ito ng logo ng Pearly Gate sa mga taong lumitaw kanina. Ito kaya ang mga nauna sa langit na hukuman. Nagkaroon na ba sila mula pa noong panahon ng tribo? Bukod dito, sila ba ay mga extraterrestrial na nilalang? Ito ay imposible. Natigilan si Philip habang umiikot ang utak niya. Hindi matanggap ni Philip ang hitsura ng naturang spaceship sa kalangitan sa panahong ito. Maaaring ang mga alamat at mga labi ng sibilisasyong Mayan ay nagpapahiwatig ng isang bagay. Ang kapangyarihan ng mga tuntunin ng oras at espasyo ay lumipat, at ang larawan sa harap ni Philip ay mabilis na nagpasa sa 1,000 beses ng bilis. Nanlaki din ang mga mata ni Philip, ayaw makaligtaan ang anuman. Tumigil ka. Biglang napahinto ulit ni Philip ang picture. Iyon ay dahil nakita na naman niya ang insignia. Sa oras na ito, kumakaway sa ilalim ng araw ang mga itim na watawat na may nakasulat na malaking Kai. Kabanata 2873. Ang panahon ni Emperor Kai, ang unang emperador. May isang sinaunang larangan ng digmaan sa harap ni Philip kung saan nakatayo ang libu-libong tropa sa isang malaking bulubunduking kanyan. Ang mga itim na watawat at pulang sibat ay nakikita sa lahat ng dako, at milyon-milyong makapangyarihang sundalo ang nagpakita ng pinakamalakas na kapangyarihan sa pakikipaglaban ng Kai Empire. Gayunpaman, isang kanyon na walang katapusan ang nakalatag sa harap nila. Ang mga bundok at matarik na taluktok ay nakatataas sa magkabilang panig ng kanyan. Ang kanyon ay malalim at nakakatakot na may mga pagsabog ng mababang dagandong mula sa mga hayop paminsan-minsan. Pagkatapos, yumanig ang mga kabundukan na parang nililindol ang kanyan. Ang lupa ay nanginig, at ang graba ay tumalo na parang popcorn. Hindi mabilang na mga malalaking bato ang gamulong pababa mula sa kalapit na mga bundok. Ang mababang dagandong sa kanyan ay naging mas matindi at sa wakas ay naging isang dumadagandong na tunog na yumanig sa mundo. Dagandong. Sa wakas, hindi mabilang na mga hayop ang lumitaw sa kanyan. Ang buong lugar ay dinagsa ng mga itim na nilalang na ito. Tumalon sila at umungal habang sumusugod sila sa milyong sundalo. Ito ay tulad ng isang eksena mula sa katapusan ng mundo.
Sa likod ng milyong sundalo, mayroong isang kahangahangang lalaki na nakasuot ng itim na imperial na damit sa isang matayog na karwahe. Sa kanyang pares ng malamig na mga mata, tila siya ay tumitingin sa buong panahon na may aura na nagpapasuko sa lahat. Inilabas niya ang isang mahabang espada na may nakaukit na dragon mula sa kanyang baywang, galit na itinutok ito sa langit, at nilaslas ang mga itim na hayop na sumugod mula sa kailaliman ng kanyan. Siya ay umungal, protektahan ang sangkatauhan. Patayin! Ang dagandong na ito ay umalangaw-ngaw sa buong kanyan at nagdulot ng isang pangitain. Kaagad, 1,000,000 makapangyarihang sundalo ang nakipaglaban sa isang magiting na labanan sa daan-daang libong mga hayop. Malinaw na nakita ni Philip na ang lalaking nakasuot ng itim na imperial robe ay may gintong tarangkahan sa hilt ng kanyang espada. Nakipag-ugnayan ba si Emperor Kai sa misteryosong pag-iral na ito gamit ang logo ng Golden Gate? Habang nagagambala si Philip, si Emperor Kai, na namumuno sa labanan, ay tumingin sa oras at espasyo at sinulyapan si Philip ng mahigpit. Nahanap niya si Philip. Kinilabutan si Philip. Paano ito naging posible? Gayunpaman, may mas imposibleng nangyari. Tila naramdaman ni Emperor Kai ang kaunting presensya sa oras at espasyo. Nagtanggal siya ng token sa kanyang baywang, itinapon ito sa langit, at sumigaw, "Kunin mo ang aking Imperial Decree. Pumasok sa aking Imperial Palace, kunin ang aking Dragon Sword, at lumaban para sa sangkatauhan." Swoosh! Pinanood ni Philip habang lumilipad patungo sa kanya ang Black Gold Imperial Token. Inabot niya ito upang kunin sa pamamagitan ng reflex at talagang nahawakan niya ito. Basag! Biglang parang narinig ni Philip ang mga tunog ng space tunnel nang bumagsak ito. Sa sumunod na sandali, nabasag ang larawan sa harap ng mga mata ni Philip. Nawala ang star map, at nahulog ang starstone sa sahig. Nakatayo si Philip sa silid, natulala. Nasa kamay niya ang itim na token ni Emperor Kai. Paano ito posible? Hindi ito matanggap ni Philip. Ito ay isang bagay mula sa 2,000 taon na ang nakalilipas. Naglakbay ito sa oras at espasyo bago dumating sa kanyang mga kamay. Ang Starstone. Kinuha ni Philip ang Starstone at tiningnan ito ng mabuti. Gusto pa rin niyang buhayin ang kanyang kapangyarihan ng mga patakaran para maunawaan ang isang bagay. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, gaano man ginamit ni Philip ang kanyang kapangyarihan sa mga tuntunin, walang tugon. Pagkaraan ng ilang sandali, tiningnan ni Philip ang Black Gold Imperial Token sa kanyang kamay at nahulog sa pagmumuni-muni. Ang itim gintong token na may itim na dragon sa harap ay mukhang napakakahanga na hindi maiwasan ng mga tao na isumite. Sa likod, ang salitang yarn ay nakaukit. Ito ay kay Emperor Kai. Sa mundong ito, ang taong nakakakilala kay Emperor Kai ay walang iba kundi ang Alliance Master Yarn. Kabanata 2874. Samantala, sa isang malaking asyenda sa bansa, mayroong 7 gusali na hugis bulwagan ng palasyo. Sa sandaling ito, sa bulwagan sa mismong gitna, ang Alliance Master Yarn ay nakatingin sa mataas na gintong estatwa ng emperador. 1/4 na oras na siyang nakatayo sa harapan niya. May kakaibang time and space rule fluctuation sa golden statue na ito ng Emperor kanina lang. Ang mas nakakatakot, ang Dragon Sword na hawak sa kamay ng Emperador na may hawak na espada ay nasilaw sa kapangyarihan ng mga patakaran. Ang Dragon Sword ay isang kayamanan na iniwan ni Emperor Kai. Ang pamilya ng Yarn ay nasa loob ng 2,000 taon at hinahanap ito hanggang ngayon, ngunit walang nakakita sa totoong Dragon Sword. Sa sandaling ito, tumayo si Alliance Master Yarn habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Seryoso ang kanyang ekspresyon habang matamang nakatitig sa gintong estatwa ni, ang Emperador. He muttered under his breath, may nagbunga ng sanhi ng relasyon sa pamilya ng Yarn. Sino kaya ito? Kasabay nito, pumasok mula sa labas ng bulwagan ang isang kaakit-akit at sexing babae na nakasuot ng maapoy na pulang damit. Nang pumasok ang babae sa bulwagan, yumuko muna siya sa ginintoang estatwa ng Emperador bago siya lumingon para tingnan ang mukhang seryosong Alliance Master Yarn. Sinabi niya, "Alliance Master, ang ating mga tao ay nakapasok na sa Mystic City sa Hilagang Kanluran." Walang pakialam na tumango si Alliance Master Yarn at sinabing, "Okay, hayaan silang kumilos ayon sa plano." Gayon din, ipadala si Joseph Burke at hayaan siyang mag-opera sa dilim. Joseph Burke, kumunat ang noo ng babae na parang sinusubukang kumpirmahin ang utos ni Alliance Master Yarn. "Alliance Master, kung ipapadala natin si Joseph, nag-aalala ako na hindi niya makontrol ang sarili niya." Sabi ng Alliance Master Yarn, "Ito talaga ang gusto ko. Sa pagkakataong ito, magugulo ang Mystic City. Kung guguluhin pa natin ito, magiging kapaki-pakinabang ito sa atin." Tumango ang babae at magalang na lumabas ng bulwagan. Nakatayo pa rin si Alliance Master Yarn sa bulwagan at tumingin sa gininto ang estatwa ng Emperador na mahigpit na nakatingin sa unahan na may hawak na espada.
Emosyonal niyang sinabi, aking ninuno, nasaan ang taong sinabi mong makapagliligtas sa pamilya ng Yarn? 2,000 years na tayong naghihintay. Gayunpaman, walang tugon ang gintong estatwa sa tanong ng Alliance Master Yarn. Bumantong hininga si Alliance Master Yarn bago siya tumalikod at umalis. Ang babaeng umalis kanina sa hall ay naglakad papunta sa isang side hall at tumayo sa harap ng isang balingkinitang lalaki na nanginginig. Naka-cross arms ang lalaki, malamig ang mga mata. Mayroon siyang 2 scimitars at isang espesyal na ginawang pistol sa kanyang baywang. Gusto ng Alliance Master Yarn na pumunta kaagad sa Mystic City sa Hilagang Kanluran. Tandaan na magpatuloy ng may pag-iingat. Huwag masyadong magmadali, at huwag sirain ang malaking plano. May diin na wika ng babae. Nakuha ko. Tumalikod ang lalaki at umalis. Walang magawang umiling ang babae at sinabing, sana makontrol mo ang iyong layunin sa pagpatay. Bumalik kay Philip, pinag-aaralan pa rin niya ang Black Gold Imperial Decree sa kanyang kamay. Hindi niya ito maisip. Walang espesyal tungkol dito. Ito ay isang token lamang. Naalala ni Philip na sinabihan siya ni Emperor Kai na pumasok sa Imperial Palace, kunin ang kanyang Dragon Sword, at protektahan ang sangkatauhan. Ang Dragon Sword. Sa sandaling ito, itinulak ang pinto. Pumasok si Fennel, nakita ang itim na gintong token sa kamay ni Philip, at nagtanong ng may pagkamausisa, ano iyon? Sumagot si Philip, ngayon lang, dinala ako ng Starstone sa isang space tunnel na kontrolado ng time and space rules. Ito dapat ang Imperial Decree na ibinigay sa akin ni Emperor Kai. Kabanata 2875. Nang marinig iyon, napabuntong hininga si Fennel. Kinuha niya ang Starstone mula sa mesa, tiningnan ito, at nagtanong, sigurado ka bang may kapangyarihan ang Starstone na ito na baguhin ang mga panuntunan sa oras at espasyo? Tumango si Philip at seryosong sinabi, I'm sure. Ito ay isang token na ibinigay sa akin ni Emperor Kai. Tingnan mo. Sa sinabi nito, iniabot ni Philip ang token kay Fennel. Kinuha ito ni Fennel sa kanyang kamay, sinulyapan ito ng mabuti, at sinabing, ito ay hindi isang ordinaryong bagay, sa katunayan, at ito ay mukhang 2,000 taong gulang na. Sigurado ka bang ibinigay ito sa iyo ni Emperor Kai sa pamamagitan ng Space Tunnel? Tumango si Philip na hindi pa rin makapaniwala. Iyon ay dahil ito ay masyadong surreal. Binigyan siya ng Imperial Decree sa pamamagitan ng 2,000 taon ng oras at espasyo. Ito ay ganap na nalampasan ang lahat ng sistema ng sibilisasyon na pinagkadalubhasaan ng modernong lipunan. Tanging ang pangalawang uri ng sibilisasyon ang maaaring magkaroon ng gayong kapangyarihan. Tumango si Fennel, muling tumingin sa tono ng mga bituin, at sinabing, mukhang tama ang iyong lolo. Ang Starstone na ito ay talagang isang piraso ng Stargate. Tanging ang pangalawang uri na sibilisasyon ang maaaring magkaroon ng kapangyarihang baguhin ang mga tuntunin ng oras at espasyo. Tumango si Philip at sinabi, ngunit hindi ko maintindihan kung bakit ibinigay sa akin ni Emperor Kai ang bagay na ito. Kumunat ang noo ni Fennel, nag-isip tungkol dito, at sinabing, hindi ko rin alam, pero dapat may mga dahilan siya. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang emperador mula sa 2,000 taon na ang nakaraan, kaya ang kanyang mga plano ay maaaring hindi katulad ng sa atin. Bukod dito, si Emperor Kai ay isang maalamat na figure mismo. Sino ang nakakaalam, marahil ay hinulaan niya na mangyayari ito ngayon. Huminga ng malalim si Philip at nagpas siyang iwan muna ito sa ngayon. Bigla siyang may naisip at sinabing, nga pala, nakakita rin ako ng mga hindi kapani-paniwalang larawan. Pagkatapos, ibinahagi ni Philip ang kanyang nakita kay Fennel. Nang banggitin niya ang logo ng Golden Gate na kamukha ng Pearly Gate, mas naging seryoso ang ekspresyon ni Fennel. Sinasabi mo ba na ang Heavenly Court ay maaaring nauugnay sa misteryosong pag-iral sa likod ng Golden Gate? Tanong ni Fennel. Tumango si Philip at sinabing, ito lang ang hula ko sa nakita ko ngayon. Hindi ko rin alam ang totoong sitwasyon. Kung tutuusin, talagang nakakamangha na makita ang napakalaking spaceship na magagawa lamang ng modernong teknolohiya sa panahon ng tribo. At ng pamunuan ni Emperor Kai ang 1,000,000 sundalo upang labanan ang mga nilalang sa kabilang baybayin, ginamit niya ang Dragon Sword, na may simbolo din ng Golden Gate na ito. Sa tingin mo ba nakipag-ugnayan si Emperor Kai sa mahiwagang pag-iral na iyon? Matapos pakinggan si Philip, hinaplos ni Fennel ang kanyang baba at naglakad pabalik-balik sa silid. Matapos mag-isip ng ilang sandali, sinabi niya, siguro isang tao ang makakasagot sa mga tanong na ito. Nang marinig ito, natigilan si Philip. Pagkatapos, naisip niya ang isang tao at sinabi, Panginoon Ludo. Tumango si Fennel. Ang dalawa ay nagsabi sa tacit na pagkakaunawaan, tara na at makita natin si Lord Ludo. Pagkatapos noon ay lumabas na ng hotel ang dalawa. Sa makipot na kalye na ito, random na nagtanong si Philip at nalaman ang tungkol sa tirahan ni Lord Ludo.
Mukhang sikat talaga dito si Lord Ludo, nakangiting sabi ni Philip. Pagkatapos noon ay naglakad na ang dalawa papunta sa hotel na tinutuluyan ni Ludo. Ito ang pinakamarangyang hotel sa Mystic City. Isang 5-star hotel. Para akong nabigla sa paghahanap ng isang malaking oasis sa desyerto. Matapos magtanong-tanong, nalaman nilang ang hotel na ito ay talagang pinag-invest at itinayo ng Ludo. 8 palapag ang taas nito at sobrang marangyang may open-air swimming pool. Napapaligiran ito ng mga commercial na kalye tulad ng mga cafe at restaurant. Kawili-wili, sabi ni Philip. Tumayo siya sa pintuan at pumasok sa loob. Pagpasok pa lang niya sa pinto ay nagulat siya sa marangyang kapaligiran sa loob. Gayunpaman, sanay si Philip na makita ito. Nang walang anumang pagbabago sa kanyang ekspresyon, sinabi niya, pakisabi kay Lord Ludo na narito si Philip Clark upang makita siya. Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.